Boss Shen, ito ang iyong schedule para sa araw na ito. Siyam ng umaga, dumalo sa Global Summit. 1:00 ng umaga, may saging ceremony, 12 ng tanghali. Ang Prince ng Middle East ay nang anyaya sa iyo para sa tanghalian. Sa hapon mayroon pang. Linby. Ano? Natagpuan na ang bunsong kapatid? Sa wakas natagpuan na ang bunsong kapatid. Kanselahin ang lahat ng schedule para sa araw na ito. Ako ang sasundo sa bunsong kapatid. Kanselahin ang Cherry Blossom Decapitation Operation. Ako ang sasundo sa bunsong kapatid. Kanselahin ang Chef God Competition. Ako ang sasundo sa bunsong kapatid. Ako ang sasundo sa bonsong kapatid. Bumili na kayo ng inihaw na kamot. Masarap at matamis. Tikman nyo na. Bigyan mo ako ng isang inihaw na kamote. CJ. Mainit-init pa ito. Thank. Baka gusto mo rin ng isang tasa ng soy milk. Kamot at soy milk. Ang buhay ay masarap. Thank. Tita. Salamat. Maraming salamat. Yan, salamat sa sa'yo. Salamat sa sa'yo. Walang anuman, tita. Mian, salamat sa 2 araw na ito. Tinulungan mo akong may benta. Okay lang ito. Mian, ito ay munting pagpapahalaga mula sa amin. Pakiusap tanggapin mo ito. Sige, tatanggapin ko na ito. Salamat. Sige, magtrabaho na kayo. Honey, nanay, nakuha na ba ang bahay? Nakuha na, nandito ang kontrata sa pagbili. At saka, napromote ako ngayon. Ay Vice President na ng Shen Group, North City Branch. Mabuti naman yan. Sakto, mamaya sa housewarming party. Sabay nating ipagdiwang. Dapat nga ipagdiwang, pero hindi ka na kailangang sumama. Bakit? Dahil maghihiwalay na kayo ni Pinyang. Honey, ano ang ibig sabihin ng sinasabi nila? Literal na ibig sabihin, hindi ba malinaw? Ako. Ay maghihiwalay sa iyo. Funky niyang 3 taon na tayong mag-asawa. Palagi akong masipag at tahimik, ang pera mo panghanap ng trabaho. Ay galing pa sa akin para makapag-ugnayan ka. Ngayong na-promote ka na, itataboy mo na lang ako. Isa ka lang nagtitinda ng kamote. Magkano ba ang kikitain mo? Ang anak ko, ngayon, ang kanyang estado at posisyon, lahat ay dahil sa kanyang sariling sika. At saka, may tulong pa si Miss Lin, totoo na lang. Si Miss Lin ay anak ni Chairman Lin, ang boss ng anak ko sa kumpanya. Tama, si Jiajia ay swerte ko. 1 oras lang ang nakalipas. Nakapag-negosyat pa siya para sa akin ng kontrata mula sa headquarters ng Shen Group na bilyon-bilyon. Sa kontratang ito, ang komisyon ay 100,000,000. Sa hinaharap, ako si Funky Nyang. Ay magiging bilyonaryo na rin. Tama, hindi lang sa trabaho tumulong si Miss Lin sa anak ko. Ngayon pa, nagdadalang tao na siya ng apo ng pamilya Fang. Anak, Funky Nyang. Ako ang asawa mo, bakit mo ako ginaganito? Kasalanan ko ba? Ang tao, umaakyat sa mataas. Ang tubig, bumababa sa mababa. Kasalanan mo lang yan. Wala kang magulang, walang nagmamahal sa iyo. Karapat dapat kang apihin. Sinong nagsabing wala akong kamag-anak? May 4 pa akong kuya. 4 na kuya. Parehong mahirap lang din sila sa iyo. Ew, anong silbi nila? Kung hindi ako nawala noong bata pa ako. 8. Hintayin niyo kami. Kahit may 4 na kuya ka pa, pareho lang kayong walang pera, mga basura, mga walang kwenta. Huwag mong sasabihin yan sa mga kuya ko. Sumian, kung masaktan mo si Jiajia at ang anak ko, papatayin kita. 6 na anak, pirmahan na niya ang divorce papers. Palisin na siya sa bagong bahay. Mamaya, may housewarming pa tayo diyan. Tama ang nanay mo. Huwag mong sirain ang mood namin dito sa mahirap na ito. Narinig mo? Kung matino ka, pirmahan mo na. Pwede akong pumirma ng divorce, pero ang bahay na ito, ako mismo ang naghirap at nag-ipon para mabili ito. Kayo ang dapat umalis. Sumian, totoo na lang. Sa kontrata ng bahay na ito, wala talagang pangalan mo. Pangalan ni Jiajia ang nakalagay. Ako ang naghirap at nag-ipon para mabili ang bahay na ito. Bakit pangalan ni Linjaya ang nakasulat? Dahil si Jiajia ang nagdadalang tao ng apo ng pamilya Fang. Siya ang bayani ng pamilya Fang. Hindi tulad ng iba. 3 taon ng kasal, hindi lang anak. Kahit itlog, wala. Tama, nasa pangalan ni Jiajia ang bahay, wala ka. Kahit kusing na kinalaman dito. Sobra na kayo. Ako ang nag-ipon at naghirap para mabili ang bahay na ito. Ikaw ang bumili? Isa kang mabahong tindera sa palengke. Sinong maniniwala na ikaw ang bumili?
Hahaha. Noon, ang pera ay ibinigay kay Jiajia. Galing sa bangko ni Jiajia yan, ikaw, kahit magsampa ka ng kaso, matatalo ka rin. Kaya mula nung magpakasal tayo, nagsasamantala na kayo sa akin. Hindi mo rin masisisi si Auntie at Kinyang. Dahil ako ang makakatulong sa kanya. Ikaw, isa ka lang mabahong vendor. At ikaw, yung mabait na mayaman. Hindi ko pala kayo patayan. Sumian, huwag kang magsinungaling. Gusto mo pa akong saktan? Subukan mo. Para malaman mo ang lakas ko. Tulungan niyo ako. Sirahin niyo yan. Huwag. Umalis ka diyan. Tigil, huwag. Hahaha. Dahil wala akong pamilya o koneksyon. Ginaganito niyo ako. Dahil wala kang kakampi. Tama, kasalanan mo yan. Hindi tulad ko, mayaman na ako simula pa lang. Hindi mo yan maabot. Sumian, maghiwalay na tayo ng maayos. Pirmahan mo to o sasaktan pa kita. Hindi lang yang tindahan mo. CJ, pipirmahan ko. Ayun, sayang lang oras namin. Mabuti, Pinyang, hiwalay ka na. May balita ako, ang 4 na taga-Shen. Dadalaw sa handaan natin. Ang galing mo, nakumbinsi mo sila. Ang 4 na yon. Pinyang, palisin mo na yang babae. Linisin ang kalat, nakakasuka. Umalis ka na. Ayusin mo ang gamit mo. Kapag umuwi ako, susunugin ko lahat yan. Pangkinyang, bulag ako nung minahal kita. Sayang ang 3 taon ko. Maganda ang kulay ng jade na to. May ganyan pala tong dukha. Siya ang panganay na Shen. Ampon, pero pinakamayaman. Pinakamayaman sa buong mundo. Shen Dongye, siya ang pinuno. Cloud Kingdom Ars Shenenju. Ito na ba ang ikatlong ginoo ng pamilyang Shen? Siya ang sikat na culinary god. Dumating din ang sikat na aktor na si Shen Lingbi. Hindi ba't siya? Anong magandang araw ito, sabay-sabay kong nakita. Ang 4 na mahalagang tao mula sa pamilyang Shen. Jia, 4 na mahalagang tao pala. Dali, lapitan natin sila para bumati. Huling-huli, natagpuan ka rin namin, Bonso. Kapatid, Tama, ang Jedi ang patunay. Ikaw ang nawawala naming kapatid. Sa loob ng maming taon. Ngayong nariyan na kami, sino mag-abala sa'yo? Bonso, sino mang api sa'yo? Babarilin ko ng isang putok ang ulo niya. ang swerte ni Sumian, may 4 siyang. Napakagaling na kuya. Sayang nga lang. Sumian, ang pagkatao mo, akin na ito. Mabuti naman, mga kuya. Akala ko, hindi ko na kayo makikita. Anak, yung Jed. Hindi ba kay Sumian yon? Ma, bawasan mo ang boses. Kung alam lang natin ang napakataas na estado ni Sumian, hindi na tayo nagpaligoy-ligoy. Sasandal na lang sana tayo sa kanya habang buhay. Mabuti na lang at ang 4 na mahalagang tao ay nagkamaling akala na si Linya ang tunay nilang kapatid. Ma, tinutulungan tayo ng tadhana. Basta't hindi tayo magsasalita. Si Jiajia ang magiging kapatid nila, ang bunsong babae ng pamilyang Shen. Tama. Ang ganda. Bunso, di ba't may handaan kayo para sa bagong tirahan? Meron. Halika, tulungan ka namin. Hindi lang handaan, kundi isang malaking pagdiriwang. Kuya, inimbitahan ko na ang lahat ng mahahalagang tao sa Hilaga. Sa handaang ito, ipapakilala ko ang kapatid ko sa lahat. Sang-ayon ako. Ngayon, tingnan natin kung sino mang api pa sa kapatid natin. Salamat, mga kuya. Mga kuya, ang tanga ko talaga.
Noon, naniwala pa ako sa sinabi ng lalaking yun. Ngayon, nawalan na ako ng lahat. Nasaan na ang Jade? Hindi pwede. Kailangan kong hanapin agad, baka hindi na ako makita ng mga kuya. Binabati kita, Boss Fang. Nakapag-asawa ka ng isang magandang dilat tulad ni Binibining Lin, hindi lang maganda. May mataas pang ang estado. Totoo, si Binibining Lin ay ang nawawalang bonsong babae ng pamilyang Shen. May 4 na malalaking tao ang sumusuporta sa iyo. Sa North City mula ngayon, malamang ay wala ka ng alalahanin. Salamat sa inyong lahat. Kapag ako'y umunlad na sa hinahara, hindi ko kayo malilimutan. Ang war god ng Cloud Country, na si Shen Nanju. Ay nagbigay ng isang mansyon at 5 luxury cars. Ang sikat na aktor na si Shen Lingli. Ay nagbigay ng 5 villa at 10 luxury cars. Ang world-renowned culinary god na si Shen Mutsi ay nagbigay ng 5 world-class Michelin restaurants at 10 luxury cars. Ang presidente ng Shen Group na si Shen Dongyi ay nagbigay ng 3 mansyon, 10 villa at 10 luxury cars. At 1 bilyong yuan na order mula sa Shen Group bilang pagbati sa iyong bagong tahanan. Sa buhay ko, nagkataon na makita ko ng sabay-sabay. Ang 4 na malalaking taong ito, ang mga regalo nilang pinagsama-sama, ay umaabot na sa daan-daang bilyon. Kita naman na talagang, Mahal na mahal nila ang kanilang kapatid na babae. Mapalad si Miss Lin pagkatapos ng araw na ito. Ako na ang magiging panganay na anak na babae ng pamilyang Shen. Tumahimik kayong lahat. Sa okasyon ng aking paglipat, nais kong sabihin sa inyo ang isang bagay. Kaming magkakapatid. Sa wakas ay nakita na namin ang aming kapatid na babae. Linjea, ibalik mo sa akin ang aking Jade Pendant. ano? Sa iyo ang Jade Pendant? Ang Jade Pendant na ito ay iniwan sa akin ng aking mga mahal sa buhay. Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Bago pa man, gusto na nitong babae na angkinin ang bahay ko, pero hindi niya nagawa. Hindi ko alam kung saan niya nalaman na ang Jade Pendant na ito ay simbolo ng pagkakakilanlan, kaya pumunta siya rito para magpanggap. Sinasiguro ko sa inyo, siya ang aming katulong sa bahay. Dahil nagtrabaho siya sa amin ng 3 taon. Sinubukan niyang angkinin ang aming bagong bahay. Nasa kamay pa ni Jia Jia ang resibo ng pagbili ng bahay. Fang Qingyang, kayong lahat ay napakawalang hiya. Nagtulungan kayong lokohin ako. Ninakaw ninyo ang bahay na binili ko sa pawis at dugo. At ngayon dito kayo nagsisinungaling. At isinuko ko na nga ang bahay. Sa inyo, ngayon pati ang Jade Pendant na. Iniwan sa akin ang aking mga mahal sa buhay ay ninanakaw ninyo. Ano ba talaga ang nangyayari? Kuya, maniwala ka sa akin. Siya talaga ang katulong dito. 4 na malalaking tao, tingnan ninyo ang kanyang kahabag-habag na anyo. Paano siya magiging tunay na kapatid ninyo? Totoo ang sinasabi ko. Suot ko na itong Jade Pendant mula pa noong bata ako. Sumian, hindi ko na pinapansin ang pag-agaw mo sa bahay. Iyon na ang pinakamabuti kong nagawa para sa iyo. Kung patuloy ka pa rin. Magulo rito, tatawag ako ng pulis para arestuhin ka. Tumigil ka sa pagsasalita. Sasabihin ko sa iyo. Kung sasirain mo ang handaan, babaliin ko ang iyong panga. Anak, huwag ka nang magsayang ng salita sa kanya. Ipatawag mo ang mga tao para tapin siya. Halika, dalhin ninyo siya palabas. Pakawalan ninyo ako. Tumigil kayo. Ano ang gagawin? Pareho silang nagsasabi na kanila ang Jade Pendant. Kuya, isa sa dalawang ito ay fake. May paraan ako para patunayan kung kanino ang Jade Pendant. Kuya, sigurado ka bang matutukoy mo kung kanino ito? Anong paraan? Sabihin mo na. Nakalimutan niyo ang Jade Pendant ng magkapatid na Shen. Ay gawa sa espesyal na material. Tanging ang dugo ng angkan ng Shen ang kapag idinikit sa pendant ay magpapakita ng family crest. Tama, nakalimutan ko nga, kuya. Bigyan mo ako ng kutsilyo pagsubok sa dugo. Kung ganito nga, ang pagpapanggap kong kapatid nila, ay mabubunyag at masasaktan ang 4 na mahalagang tao ng Shen. Kung mangyari yun, hindi lang ako, pati ang buong angkan ng Lin, ay masisira. Hindi ako pwedeng sumailalim sa pagsubok. Ako talaga ang kapatid ninyo. Kung ikaw nga ang kapatid naming Shen, walang dapat ikatakot sa pagsubok sa dugo. Ako. Buntis ako, hindi pwedeng madumihan ng dugo. Buntis si Jiajia. Ayos lang, kuya. Paninindigan ko sa aking pagkatao. Si Jia Jia talaga ang kapatid ninyo. Fang Qingyang, isang basura kang tulad mo. Dapat magkaroon ng pagkatao. Sumiyan, ikaw. Kung ayaw niyang sumubok, ako na. Umiilaw. Umiilaw talaga ang pendant. Kaya si Miss Su, Ang tunay na kapatid ng 4 na ginoo. Ang nawawalang prinsesa ng angkan ng Shen. Wala na ang lahat. Ang ganda. Ikaw talaga ang bonso naming kapatid. nahanap din namin kayo, Bonso. Naghirap ka sa loob ng 20 taon. Kuya, kayo talaga ang mga kuya ko. Kaang bata, totoo na pagkatapos ng pagsubok sa dugo.
Mula ngayon, ipagtatanggol ka namin, wala nang mga api sa'yo. Kuya, nahanap ko rin kayo. Akala ko, hindi na kita makikita. Bunso, ano ang gagawin sa tatlong ito? Dinaya ako ni Fang Qingyang. Inagaw ang bahay ko. Ilang taon na akong asawa sa Fang. Hindi rin naman nawala ng pang-aapi ang biyanan kong ito. Mian, nagkamali kami. Alam naming mali kami. Kasalanan ni Lin Jia. Siya ang nagplano, pinilit niya kami. Nailagay ang pangalan niya sa titulo. Nga, yung babaeng iyon ang nanggulo sa anak ko. Bigyan mo kami ng pagkakataon. Kayo, nagsisinungaling kayo. Alam mo naman na ang tatay ko ang head ng Shen Group. Sa North City Branch, sinadya mong lumapit sa akin. At kayo rin nagsabi na ipapangalan sa akin ang bahay na ito. Para hindi makuha ni Sumian. Katarantaduhan, ang pagmamahal ko kay Mian, patutuo ng langit. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako magkakamali. Ikaw ang dapat tumahimik. Noon, tanga ako. Akala ko kung magsikap ako. Gaganda ang buhay namin pero hindi ko inakala. Ang bahay na binili ko sa hirap ng pagtitinda. Pera ko, niloko ninyo at dinala pa ang kabit. Para makipaghiwalay sa akin. Gago, talagang hindi mapapatawad. Anak, Mian, bahay, ibabalik ko ang bahay sa'yo, at hindi na tayo maghihiwalay. Paano ang bata sa tiyan ni Linja? Pa-abort, bukas ngayon na, dadalhin ko siya. Fang Pingyang, hayop ka. Papatayin mo ang bata sa tiyan ko. Umalis ka. Kung ipapanganak man, hindi sa'yo. Sa asawa ko ipapanganak. Tiyan ko, Mian, tingnan mo. Nag-apologize na ako. Nagpakita na ng determinasyon. Mapapatawad mo na ba ako, Mian? Hindi ko talaga balak patawarin ka, hindi ko lang inakala. Nasa sarili mong anak, ganito ka kabrutal. Fang Qingyang, talagang gago ka. Bokpo, naglakas loob kang lokohin ako. Anak, Gusto mong mamatay? Humawak ka sa kapatid ko. Kuya, wag na natin pansinin ang basurang iyan, umalis na tayo. Huwag kang mag-alala, Neng, madali lang silang puksain. Parang langgam lang. Ay mga kuya. Makinig kayo sa akin, ako nito. Sige, payag ang kuya mo. Pansamantala, iiwan namin ang buhay mo. Alice, Hindi muna mababalik si Sumian. Panatilihin muna natin si Linjia. Ang ama niya, head ng Shen Group sa North City. At yung malapit na makuha, bilyon-bilyong order. Hindi pwedeng mawala yan. Mahal, okay ka lang? Nay, tulungan mo ako. Maligayang pag-uwi, Binibining Harris. Maligayang pag-uwi, Binibining Harris. Neng, bakit ang dali mong pinalampas? Nga, dapat sinapak natin. Masyadong mabait yon, dapat. Dapat ay diretso na lang silang inayos. Hindi na sila makapanira ng iba pa. huwag muna kayong magmadali, pakinggan natin ang plano ni Bunso. Salamat sa pagtatanggol ninyo sa akin, pero kung nagkagulo tayo kanina sa harap ng maraming tao, masama sa pangalan ng pamilya natin at si Fang Qingyang ang unang nanloko sa akin. Tapos kasama pa ng nanay niya at ng pamilya Lin, hinamak ako. Kung papaluin lang sila, napakadali para sa kanya. Tama. Hindi ko sila palalampasin sa ginawa nila sa'yo. Tatawagan ko na ang kumpanya. Para tanggalin sina Fang Qingyang at Linjia. Pati ang ama ng pamilya Lin. At ipagbawal sa lahat ng kumpanyang kunin sila. Wag na kuya, ako mismo ang maghihiganti. Bunso kong mahal. Nandito naman ang mga kuya mo para sumuporta sa'yo. Huwag kang mag-alala, aayusin ko ito. CJ. Kung desidido ka na bunso, ayusin kita. Sa branch office sa Hilaga bilang presidente. Salamat kuya. Bunso, ang kamao ni Second Kuya ay laging handa para sa'yo. Ako rin, suportado ka ni Third Kuya nang walang pasubali. Basta sabihin mo lang Bonso, handa rin si Fourth Kuya. Magandang umaga Binibini. Mga kuya, sobra naman to, papasok lang ako sa trabaho.
Sakay ka bunso, ihahatid kita ni second kuya. Ay hindi. Ako ang maghahatid. Hindi ako na ang maghahatid. Pareho kaming edad, marami kaming mapag-usapan. Sino ang makikipag-agawan sa akin? Ako ang maghahatid. Kayong lahat, ako ang maghahatid kay bunso. Mga kuya, masyadong maingay to. Ayoko muna. Ihayag ang tunay kong pagkatao. Bakit? Kung ihahayag ang pagkatao mo. Wala nang mang-api sa'yo. Pero kapag nahayag na ang pagkatao ko, ang maiiwan lang sa paligid ko. Ay mga mapagpanggap, wala nang magsasabi ng totoo. Kakakumpirma ko pa lang sa kumpanya kung puro maganda lang ang makikita ko. Masama yon sa pag-unlad ng kumpanya. Ilan, may punto si Bunso. Pero, kahapon sa handaan, kumalat na ang balita. Madali lang yan, magpapahayag lang ako na nagkamali ako ng pagkakakilala. Sakto nga at nagmamadali ang pagkilala kahapon. Pagkalipas ng ilang panahon, gagawa kami ng mga kuya. Pinakamalaking handaan para sa pagbabalik mo. Tatawagin ko lahat ng estudyante ko ni third kuya. Para gumawa ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo para sa'yo. Ang mga tagasunod ni fourth kuya ay nasa lahat ng dako. Pagdating ng panahon, biglaan lang kita, magdala ko ng truck pa sa suporta mo. Ang mga tauhan ni second brother, hindi mas mababa kaysa sa kay third brother at fourth brother. Gusto kong malaman ng lahat ng tao sa Jiangcheng na ikaw ang kapatid kong si Shen Nanju. Sa pagdating ng homecoming party na to, papuntahin ko ang pinakamagaling na tao sa buong mundo. Homecoming party ba to o coronation ng reyna? Ang apat na kuya, talagang mga sugarol na mahilig sa bunso. Ano pang ginagawa mo dito? Hindi ba gusto mong makipag-ayos kay Sumayan? Hanapin mo yung tunay na mayaman. Ay naku, mahal, paano naman? Nandito ako sa housewarming party. Pansamantala lang yun lahat. Ayaw ko lang madamay ka at ang pamilya Lin pero hindi ko inakala. Na si Sumyan pala ay hindi talaga. Ang kapatid ng apat na maimpluwensyang lalaki. Sa housewarming party, hindi ba nag-blood test? Tingnan mo, naglabas na ng pahayag si Shen family's eldest son para linawin. Sa palagay ko, pagkatapos noon, tiyak na pumunta sila sa ospital. Magpa-paternity test. Sa kanila nalaman na si Sumyan talaga ay hindi. Ang kapatid nila. Sabi ko na nga ba, paano naging kapatid ng apat na maimpluwensyang lalaki? Ang mahirap na tulad ni Sumanyan? Bakit nung una, humingi ka pa ng tawad sa kanya? Ay naku, mahal, kanina ko pa sinasabi. Pansamantala lang yun lahat. Isipin mo na lang ang anak natin. Patawarin mo ako ngayon. Hirap na hirap ako makahanap ng tangang tulad ni Fang Pinyang. Para maging ama ng anak ko, patawarin mo na lang siya. Sek, kung may susunod pa, hindi kita patatawarin. Sumpa ko, walang susunod na pagkakataon. Yang putang inang Sumian na yan, pag nakita ko ulit siya. Tiyak na hindi ko siya palalampasin. Hoy, kuya. Mian, may biglaang lakad ako, darating ako mamaya. Huwag kang mag-alala, kuya, kaya ko to. Alayanan. Sumayan. Anong ginagawa mo dito? Akala ko talaga, ikaw ang kapatid ng apat na binata. Pero hindi pala talaga. Napag-alaman mo bang hindi mo ako kayang tiisin? Kaya dito ka naghanap ng trabaho. Sinadya mong lumapit sa akin. Gusto mong bumalik sa kin, di ba? Pakiusap, huwag kang masyadong feeling maganda. Wala akong interes sa ganyang klaseng tao tulad mo. Sumian, alam kong napakagaling ko. Maintindihan ko kung hindi mo ako kayang bitawan. Pero ang Shen Group branch, ang mga nakakapasok dito, ay mga tulad naming top students. Tulad mo na pang. Nagbibenta ng kamote, huwag ka nang umasa. Sumian, payo ko sa'yo. Huwag ka nang magpahiya. Baka kasi ma-eliminate ka na sa unang interview. Unang interview, Jia, sobrang taas naman ng tingin mo sa kanya. Yung tulad niyang basura, di man lang nakapagtapos ng high school. Malamang wala siyang chance sa interview. Wala siyang karapatan mag-interview sa kumpanya namin. Pasensya na-disappoint kayo. Nandito ako para magtrabaho. AME. Ano ka ba? Ito ang Shen Group. Number 1 sa mundo. Paano ka makakapasok? Magluluto ka ng kamote para sa lahat? Hahaha! Nakakatawa talaga. Para lang magyabang. Nagsisinungaling ka na. Di ako nagsisinungaling. Nandito ako para magtrabaho. Kung ganoon, ipakita mo ang appointment letter mo. Tingnan namin. Wala kang ebidensya. Madali lang magyabang. Kung totoo, ipakita mo. Gusto niyong makita? Ayaw ko. Haha, di mo talaga may pakita, no? Siyempre, wala naman talaga.
Sige, kung gusto niyong makita, ipapakita ko. Dilat ang mga mata niyo, tingnan niyo ito. Totoo ba? Impossible. Di man lang siya nakapagtapos ng high school. Bakit siya kukunin ng Shen Group? Tama, ang mga empleyado namin. Kailangan college graduate. Yan peki yan. Sumian, ang lakas ng loob mo. Paalang makalapit sa akin sa Shen Group. Nag-pek ka pa ng appointment letter. Di ako nagpek. Totoo ito. Hanggang ngayon, nagsisinungaling ka pa rin. Sumian, sinabi ko na sa'yo. Kung malaman ng mga boss, dahil sa pagpeki mo, hindi lang di ka makakapasok. Kakasuhan ka pa. Pinyang, hayaan mo siyang magpakamatay. Totoo ba ang appointment letter ko o hindi? Tingnan niyo na lang. Sage, susuriin ko to ngayon. Para malaman namin ang totoo. Sumian, maghanda ka. Sumian, bagong presidente. Anong nangyari, Jiajia? Ito. Totoong appointment letter ito. Imposibleng totoo to. Sumian, magsabi ka ng totoo. Ano talaga ang nangyari sa appointment letter? Siyempre naman. Malamang nakipagrelasyon sa isang mataas na opisyal ng kumpanya. Nakipagtalik para makuha ito, tapos pinalitan pa ang pangalan ng iba para maging kanya. Ayos, puta. A-divorce lang sa akin. Nakipagrelasyon ka na agad sa ibang lalaki. Funky Yang, huwag mong sabihing wala akong ginawa. Kahit na talagang nakipagrelasyon ako sa iba. Mas mabuti pa yon kaysa sayo na ng babae habang kasal at dinala pa ang kabit sa bahay. Kasalanan ko ba yon? Kasalanan mo yon. Isa kang nagtitinda ng kamote. Wala kang naitutulong sa akin. Pwede ka bang ikumpara kay Jiajia? Ang tatay niya ay ang head ng Shen Group sa North City Branch. Isang salita lang niya. Maaari na akong maging vice president. Funky Yang, huwag mong kalimutan. Ang pang-college mo ay galing sa pagtitinda ko ng inihaw na kamote. At, ang tagumpay mo ngayon ay hindi posible kung wala ang suporta ko. Nang walang kondisyon. Kalakaran. Huwag kang magmalaki. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa sarili kong kakayahan. At kung mas maaga kong nakilala si Jiajia, Baka vice president na ako noon pa. Hindi na kailangang maghintay hanggang ngayon. Tama, Kinyang. Hindi lang isang vice president. Kapag kinasal ka sa akin, buong kumpanya ang magiging sayo. Kailan naging desisyon ng Lin ang Shen Group? Sumian, huwag kang magkunwari. Ano, akala mo ba kapatid ka na ng apat na yung master? Jiajia, huwag na nating pagkaksayahan ng panahon. Tawagin mo na ang mga tao para paalisin siya. Mga tao, palayasin niyo ang babaeng ito. Ako ang bagong president ng kumpanya. Sino sa inyo ang maglalakas loob na magpalaya sa akin? Sumian, gamit ang appointment letter ng iba. Nangahas pang magyabang dito. dati, inisip ko lang na wala kang silbi. Ngayon, natutunan mo pang magsinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Maya-maya, may darating na magpapatunay sa identidad ko. Sumian, alam kong ginagawa mo lang ito. Paalang mapansin kita. Inaamin ko, naabot mo ang layunin mo. Pero sasabihin ko sa'yo, walang silbi. Hindi ako magbabago ng isip. Ako, si Jiajia lang ang kasama ko. Maaga ka nang umasa. Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Itapon na ninyo siya. Security, may appointment letter si MS Lin. Hindi kami makakilos. Sige, tatawagan ko na ang tatay ko. Sabihin ko sa'yo, pagbaba ng tatay ko, kahit may appointment letter ka, hindi ka pa rin makakapasok sa Shen Group, North City Branch. Pa, may nagkakagulo sa baba. Bumaba ka nga. Sumian, tatay ni Jiajia. Pero ang head ng branch na ito, siya ang may sabi dito. Maghintay ka lang, palalayasin ka rin. Sige, nakatayo lang ako rito at maghihintay. Tingnan natin ngayon. Sino ang mga has na magpapalaya sa akin dito? Sino ang mga has na magkagulo sa branch ng Shen Group? Pa, siya yon. May daladalang peking appointment letter. Nag-angas pa na siya ang bagong presidente. AMEA. Mukhang bata pa, ang lakas naman ng loob. Ako ang head ng North City Branch. Kung may bagong presidente. Hindi pwedeng hindi ko alam. Sabi ko na nga ba? Tulad niyang hindi man lang nakapagtapos ng kolehiyo. Napasok na sa Shen Group, sobrang swerte na niya. Paano pa siya magiging bagong presidente? Peking na siya, sabi ko na. Sikreto ang pagkatalaga sa akin. Siyempre, hindi niyo alam. Totoo kaya ang sinasabi niya? Naku, pa, impossible yon. Sabihin ko sa'yo, siya yung nagtitinda ng kamote sa tapat ng eskwelahan. Boss Lin. Siya, yung walang kwentang dating asawa ko. Gusto lang ng atensyon.
Aya nagmamagaling dito. AMEA, dito ka pa sa Shen Group naghambog. Napakalaki ng apog mo. Hawak ko ang appointment letter. Kung hindi ka naniniwala, tumawag ka kay Boss Shen para magtanong. Boss Shen. Sobrang abala si Boss Shen. Wala siyang panahon sa ganyang bagay. Sumian. Hanggang ngayon, matigas pa rin ang mukha mo. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Siya ang head ng Shen Group, North City Branch. Alam ko. Pero hindi na siya magiging. Ano ang ibig mong sabihin? Tinanggal ka na. Hahaha. Sumian. Gusto mong tanggalin si Boss Lin? Nababaliw ka na yata. Sumian, hanggang ngayon ba, akala mo pa rin na makakapasok ka ng maayos sa North City Branch? Sabihin ko sa'yo, habang nandito ang tatay ko, impossible yon. Tama. Basta sabihin ko lang. Ang appointment letter mo, basura na yan. Pero huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin. Baka sakaling pagbigyan kita. Luluhod ako sa inyo. Panaginip. Sumian, si Jia Jia ay dahil sa akin. Kaya ka binigyan ng pagkakataon. Huwag kang magpakapan. Isang pagkakataon lang ito. Ikaw na nanggulo sa pamilya ng iba. Bakit ako ang dapat lumuhod? At higit pa, kayo ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Sumian, ikaw ang kapal mo. Pa, tingnan mo. Ang yabang-yabang niya. Wala siyang respeto sa'yo. Bilisan mo, pa. Disiplinahin mo siya. Mukhang hindi ka talaga matututo hanggat hindi ka nasasaktan. Ha? Itapon siya. Tigil. Dumating na si Assistant Yang. Siya ang paborito ni Boss Shen. Wala ka na. Hindi ko narinig na may bagong presidente ang kumpanya. At isa lang siyang nagtitinda ng kamote. Baka nagkakamali kayo? Tumahimik ka. Ang desisyon ni Boss Shen. Sino ka para pagdudahan? Siya ang personal na hinirang ni Boss Shen. Impossible. Isa lang siyang nagtitinda sa bangketa. Tama, isa lang siyang hamak na vendor. Assistant Jiang, huwag kang magpapaloko sa kanya. Kung magsasalita pa kayo ng masama, hindi ako magdadalawang isip. Gets ko na. Sumian, nakipagrelasyon ka sa mataas na opisyal ng kumpanya. Kay Assistant Jiang, di ba? Ayos ka, babae. Kaya pala agad-agad kang ipinagtanggol ni Assistant Jiang. May relasyon pala kayong dalawa. Totoo nga ang kasabihan kung marumi ang isip. Marumi ang tingin sa lahat. Sa appointment letter na ito, malinaw na nakasulat ang posisyong presidente. Hindi niyo ba binabasa? Lumalala ang performance ng North City Branch sa nakaraang 2 taon. Dahil sa mga tulad ninyong bukbok. Ngayon, lilinisin ko ang kumpanya. Ikaw, ikaw at ikaw. Tanggal na kayong 3. Sumian, huwag kang magmalaki sa maliit na kapangyarihan. Ang posisyon mong presidente. Nakuha mo lang sa pakikipagtalik sa lalaki. Anong karapatan mong tanggalin kami? Assistant Jiang, bilang bagong presidente ng kumpanya, wala ba akong karapatang tanggalin sila? Siyempre meron, President Su. Tanggalin mo kung sino ang gusto mo. Narinig nyo? Tanggalin ko kung sino ang gusto ko. Umalis na kayong 3, ngayon din. Babae ka. Palayasin ninyo silang 3, bitawan mo ako. Wala kaming ginawang mali. Bakit mo kami ginaganito? Tama, ang tagal ko na sa kumpanya, palaging masipag. Kahit walang malaking ambag, may kontribusyon naman. Kahit ikaw ang inappoint ni Boss Shen, wala kang karapatang magtanggal sa akin. Kung siya walang karapatan, ako. Shen, Boss Shen. Assistant Jiang, ipasa ang utos ko. Tanggalin na silang 3 ngayon din. Kung sino man ang magtangkang tumulong sa kanila. Kalaban ni Shen Dong iyon. Kalaban ng Shen Group. Opo, Boss Shen, hatakin ninyo sila palabas. Boss Shen, hindi mo pwedeng gawin ito sa mga matagal ng empleyado. Boss Shen, ganito ka, napapalungkot mo ang mga empleyado. Boss Shen. Kamusta? Maganda ba ang pagganap ko kanina? Hindi ko naibunyag ang tunay mong pagkatao at naipaghiganti ka pa. Magaling, ang galing talaga ng kuya. Pero ang pagtrato mo nito, baka may masamang epekto sa iyo. Baliw, huwag mong sabihin may epekto kahit meron man. Basta may paghiganti ka, hindi ako mag-aatubili. Kuya, ang bait mo sa akin, Gisette, lalaking kagaya mo. Single pa, walang hustisya, kuya, sabihin mo sa akin. Anong klaseng babae ang gusto mo, ipakikilala kita? Kagaya mo. Sumian, ano ba iniisip mo?
Kahit hindi kuya ang tunay na Shen. Pero siguradong nagbibiro lang, nagbibiro lang. Ano ba iniisip mo? Halika, ipapakita ko sa iyo ang opisina mo. Alaynan. Ang lalaki, ang pogi, laging lumalabag sa rules. Kayong mga ito, lumayas kayo palayo, maghintay ka. Walang utang na loob. Nakakainis. Kaya pala nakipag-ugnayan itong si Sumian. Sa panganay na Shen, kaya pala kahapon sa housewarming. Si MR Shen ang nag-alaga sa kanya. Kaya pala matagal nang magkasama. Ang babaeng itong si Sumian, nagloko sa akin. Kapag nakita ko siya ulit, hindi ko siya patawarin. Ano pa ang saysay nito? Napalayas na tayo. Paano na ang kinabukasan? Tatay, matagal mo nang gustong magsarili, di ba? Tamang pagkakataon nito, tayo na lang ang magpatakbo. Ang pagnenegosyo ay maganda, pero may pera ka lang, wala kang proyekto. Wala tayong magagawa. Hay, tama si Kinyang dito. Nakalimutan mo, ang chairman ng Strong Victory Group. Babalik sa bansa sa ilang sandali, kailangan lang nating abangan bago siya makita ng Shen Group. Hindi pa ba sapat yan para sa malaking bagay? Ako nakalimutan, yung ganoong kalaking bagay. Pero ang chairman ng Strong Victory Group, palaging low-key. Lihim ang pag-uwi niya ngayon, hindi natin siya mahahana. Ni hindi natin alam kung lalaki o babae. Saan natin siya hahana? Parang nanghuhuli ng karayom sa dagat. Pa, ako na ang bahala sa pag-usisa. Sige. Kuya, pangalawang kuya, pangatlong kuya, pang-apat na kuya, bakit kayo nandito? Unang araw sa trabaho ng bunso ngayon. Siyempre, dapat kaming mga kuya ang narito. Kung hindi lang ayaw mo maka-impress, magpapadala sana kami ng convoy para ihatid ka sa trabaho. Nag-arangi pa ako ng grupo ng mga sikat para sumalubong sa'yo. Buti na lang wala, baka hindi na tayo makapag-locate. Tingnan mo ang dekorasyon ng opisina kung hindi mo gusto. Papagawa ulit ni kuya para sa'yo. Wag na, okay na sa akin to. Sige, sabihin mo lang kay kuya kung may kailangan ka. Salamat kuya. Nga pala, may kailangan kang asikasuhin bukas. Ano iyon kuya? Uwi ang chairman ng Strong Victory Group bukas. Gusto kitang ipadala. Para makipag-usap sa kanya tungkol sa negosyo ng kumpanya. CJ, Kuya, sigurado ka bang Strong Victory Group? Hindi ba? may problema, pangalawang kuya. Wawala. Kung walang problema, hayaan si Assistant Jiang na ipakilala sa iyo ang kumpanya. Mag-umpisa ka ng trabaho mamayang hapon. Kuya, hindi mo pwedeng ganyanin ang bunso. Bunso, turuan kita ng baril para maging leader. Anong maganda sa babae na nag-aaway? Sumama ka sa akin. Turuan kita magluto para makakain ng masasara. Huwag ka nga, pangatlong kuya, baka tumaba siya. Paano kung hindi siya mag-asawa? Sumama ka sa akin, turuan kita kumanta at umarte. Para maging bida sa entablado. Sa tingin ko, mas maganda maging presidente, Astig. Hindi, maging mandirigma, magluto, mas praktikal, hindi. Ang bunso, dapat maging sikat, maging presidente, maging sikat. Kailangang maging mandirigma. Hindi ko na talaga kaya. Sino sa inyo ang mag-aalis sa kanila? Kumusta si Gia Gia? Nalaman mo na ba? Bukas, ang chairman ng Strong Victory Group pupunta sa kanyang pribadong kabakuran. Kilala ko ang tagapamahala doon. Tutulungan niya kami makilala. Ang galing, mahal. Ikaw talaga ang may kakayahan. Siyempre naman. Halika, magdiriwang muna tayo. Bilisan mo, sis, 10 minuto na lang gigising na siya. Kuya, mabilis na ako. Hugasan muna ang mga strawberry, mahilig doon ang bunsong kapatid. Hoy, ang melon, damihan mo. Huwag kalimutan ang sabaw. Isa lang muna, isa lang na agad. Ay, nasusunog na ang tinapay. Kuya, maaga mo akong ginising, para lang. Mag-almusal si Bonsong kapatid, may katulong naman tayo. Isang tao lang ako, kahit hatiin mo pa ako, hindi sasapat. Bilisan mo na, huwag ka nang magdaldal. Kung hindi, yung plano mo. Magtayo ng 7-star hotel sa Singapore, hindi ako mag-i-invest. Magandang umaga, kuya, fair kuya. Gising ka na pala. Kumain ka na. Kumain ka na, bunsong kapatid, baka kasi ang iba. Sayang lang ang pagod kanina. Kuya, fair kuya, hindi muna ako kakain. May meeting ako kay chairman ng Strong Victory Group. Sa kanyang pribadong kabakuran. Malate na ako. Hoy, ano yung nagmamadali? Kain ka muna. Kayo na lang muna, kuya. Aalis na ako.
Sayang naman, ang daming pagkain, walang kakain. Ang daldal mo. Hoy, kuya, Bakit hindi sinabi ni Lolo kay Bonsong kapatid? na siya pala ang chairman ng Strong Victory Group. Gusto ni Lolo bigyan ng sorpresa si bunsong kapatid. Talaga? Sa ugali ni Lolong makulit. Nakakatakot pa yan. Kain ka na, kuya. Ikaw na lang kumain, di ako interesado. Ingat po, Lolo. Ayos lang po ba kayo, Lolo? Okay lang, anak. Salamat sa'yo, hinila mo ako. Kung hindi, ay talagang salamat. Walang anuman. Muntik na niyo pong mabangga ang matanda. Humingi kayo ng tawad. Eh di naman namatay, di ba? At saka bigla siyang tumawid sa gitna ng kalsada. Sino ba ang nakakaalam kung hindi ito scam? Ano ba ang sinasabi mo? Paano ako magiging scammer? Ay, hindi pala scam? Eh di basurero ka lang pala. Talagang mahirap nga. Para lang sa sirang bote, handa kang mawalan ng buhay? Ano ba ang sinasabi niyo? Humingi kayo ng tawad sa kanya, kayo din. Humingi ng tawad sa mahirap na to? Naloloko ka ba? Ang basurang tulad niyang nasa ilalim ng lipunan. Kahit mamatay sa aksidente, mura lang ang buhay niya. Kayong mga ito, sobra na ang pang-aapin niyo. Tama na, Pinyang. Huwag na tayong makipagtalo. Sa mga taong tulad nila, pasok na tayo agad para makipagkita sa chairman ng Strong Prosperity Group. Tama ka, mahal. Importante ang negosyo. Tara na. Huwag kang mag-alala, Lolo. Hintayin mo lang ako rito. Sisiguraduhin kong makakamit mo ang hustisya. Papatawarin ko sila para sa iyo. Salamat, anak. Nakita ko na po ang chairman. Gusto po ba ninyong ipaaresto ko ang dalawang yon? Hindi na kailangan. Ako na ang bahala. Iba talaga ang pribadong kabukiran ng chairman ng Strong Prosperity Group. Iba ang laki at ganda. Hindi talaga mapapantayan ng ordinaryong kabukiran. Siyempre naman, ang lakas ng Strong Prosperity Group ay hindi pa pahuli sa Shen Corporation. Ang maintenance fee pa lang dito ay umaabot na ng ilang milyon bawat taon. At lalo na ang mga kabayo rito, lahat ay mamahaling lahi. Inaabot ng ilang bilyon ang kabuwang halaga. Kung makakapagkasundo tayo sa Strong Prosperity Group, di yayaman tayo? Higit pa sa yayaman, sa hinaharap, hindi na tayo magpapakumbaba sa Shen Corporation. Oo, mahal, pag nakita natin ang chairman ng Strong Prosperity Group mamaya, kailangan nating magpakita na maganda. Sikapin nating makuha siya sa isang igla. Tuwid ba ang kurbata ko ngayon? Funky Niang at Linjia. Humayo kayo at humingi ng tawad sa matanda. Sumian, talagang hindi ka nawawala? Ano? Pwede bang huwag mo akong laging guluhin? Paano ako hihingi ng tawad sa mahirap na yon? At saka, umalis ka na rito. Ang pribadong kabukiran na ito na eksklusibong lugar. Ay para sa mga tulad mo bang mahira? Tama. Umalis ka na at huwag kang magpahiya dito. Kung hindi, pagdating ng mga tauhan, palalayasin ka nila. Nakakahiya yon. Pagdating sa pagpapahiya, hindi ako kasing galing ninyo. Dahil kahapon, kayong dalawa ay nahiya sa harap ng lahat. Pinatalsik na sa kumpanya. Sumian, huwag kang magpakasaya ng maaga. Huwag mong isipin na dahil presidente ka ng isang kataruntuhan. Ay importante ka na. Ang mga tulad ni Boss Shen na dakilang tao. Paano ka magugustuhan? Nilalaro ka lang niya. Pagsawa na, itatapon ka lang niya. Tama. Sa paningin ni Boss Shen, laruan ka lang. Kaya kung ako ikaw, bumalik ka na lang sa pagluluto ng kamote. Bago ka iwanan at maghirap ng todo. Hindi ko alam ang mangyayari sa akin, pero kayong dalawa. Hindi na makakapasok sa Shen Group. Akala mo gusto namin? Sa totoo lang. Nandito kami para makipagtulungan sa Qiangsheng Group. Kapag nakapirma na kami sa Qiangsheng,
Ang Shen Group ay wala lang. Ako rin para makipag-usap sa kooperasyon. Akala ko ba ang Shen Group ang kukuha ng parte? Isa ay malakas na Shen Group. Isa ay maliit at hindi kilalang kumpanya. Sigurado akong alam ng chairman ng Qiangsheng kung sino ang pipiliin. Babae, akala mo ba dahil sa iyo? Masisira ang kooperasyon namin sa Qiangsheng. Nandito lang ako para makipag-usap, hindi para sirain. Pingyang, kunin mo ang proposal niya at punitin. Bigyan mo ako ng proposal. Hindi ko ibibigay ang proposal sa iyo. Talagang kukunin ko ang kooperasyon sa Qiangsheng. Ayaw ng mabuti, gusto ng masama, ha? Pangkingang, ibalik mo ang proposal sa akin. Huwag kang mga... Sobra na kayo. Sasabihin ko sa iyo, ako lang ang makikipagtulungan sa Qiangsheng Group. Sumian, wala ka ng pagkakataon. Jia, huwag mo nang kausapin, paalisin mo siya. Tao, itapon ninyo siya. Nandito ako, sino ang magtatapon sa kanya? Lolo, sinabi ko sa labas ka maghintay. Bakit ka pumasok? Huwag kang mag-alala, nandito ako para suportahan ka. Akala ko sino ang dating importante. Pala ang matandang nangangalakal sa labas. Matandang hayop. Huwag mong isipin na dahil naka-Amerikana ka, ay makakapagpanggap ka na dito. Gusto mo pa siyang suportahan? Sasabihin ko sa iyo, umalis ka na, baka kasama ka pang mapag-initan. Ang aming usapan, walang kinalaman ang lolo na ito. Huwag ninyo siyang apihin. Huwag kang mag-alala, nak, hindi nila ako kayang apihin. At hindi ko hahayaang apihin kanila. Ay, ang sarap namang tingnan ng pagsasama ninyong dalawa. Akala mo talagang magkadugo kayo. Tama ka, isang tagapaglinis ng kalye at isang nagtitinda ng kamote. Magkapareho kayo ng amoy, kaya magkadugo nga kayo. Ha. Inga, dalawang dukha. Sobra na ang pang-aapi ninyo. Humingi kayo ng tawad sa amin ngayon din. Kung hindi, magdudusa kayo sa inyong katangahan. Ha. Parang totoo ang sinasabi mo. Kung talagang may kakayahan ka, halika, iparanas mo sa akin ngayon. Marami na akong nakitang nagmamagaling, pero hindi pa katulad mo. Sasabihin ko sa inyo, kilala ko ang namamahala sa pribadong kabayuhan na ito. Isang tagapaglinis ng kalye ka lang, nang hahamon ka pa sa akin. Kung may utak ka, umalis ka na ngayon din. Sa tingin ko, kayo ang dapat umalis. Isang tagapaglinis ng kalye, ang lakas ng loob. Sasabihin ko sa iyo, ito ay pribadong kabayuhan ng chairman ng Strong Prosperity Group. Sino ka para magpauwi ng iba? Tama, kami ay narito ngayon. Pumirma ng kontrata sa chairman ng Strong Prosperity Group. Kung paalisin ninyo kami, kayang-kaya mo bang panagutan ang responsibilidad? Dahil sa mababang uri ninyong dalawa. Ang aming Strong Prosperity Group ay hindi makikipagnegosyo sa inyo. Baka naman isang malaking tao ang lolo na ito. Matandang walang kwenta sa sinasabi mo. Parang ikaw ang chairman ng Strong Prosperity Group. Ako nga ang chairman ng Strong Prosperity Group. Ha. Parang totoo ang pagsasalita mo. Kung hindi ko lang nakita kanina na nagwawalis ka sa kalye, baka nga napasindak mo ako. Sa tingin ko, hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Tatawagan ko na ang namamahala dito. Papuntahin ko siya para palisin kayo. Sasabihin ko sa inyo, si Jia at si Manager Wang, ang namamahala ng kabayuhan, Ay matagal nang magkaibigan. Apos na kayo. Lolo, wag po kayong mag-alala. Nag-text na ako sa kuya ko. Pupunta sila para protektahan tayo. Haha, huwag kang mag-alala, nak, dito, ako ang may hawak. Magpanggap ka pa. Pagdating ni Manager Wang, tingnan natin kung paano kayo lulutas nito. Mabuti nga kung darating siya. Gusto ko siyang tanungin. paano ngayon, kahit sino na lang ba ang pumapasok sa aking kabayuhan? Matandang walang kwenta. Napansin ko, ang tigas talaga ng iyong bibig. Isang tagapaglinis ng kalye ka lang. Anong kapatan mo para makipag-usap kay Manager Wang? Sumian. Huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Mag-asawa pa rin naman tayo noon. Ngayon, lumuhod ka at magmano sa aming dalawa para humingi ng tawad.
Pwede naming pag-isipan na palampasin ka at ang matandang ito. Sige, dahil na rin sinabi ni King Yang. Bibigyan kita ng pagkakataon. Kung hindi, pagdating ni Manager Wang, ikaw at ang matanda, mapapalayas lang kayo. Hindi ba niyo narinig ang sinabi ng lolo? Siya ang may sabi dito. Kayong dalawa ang dapat lumuhod at humingi ng tawad. Hahaha, ayos. May pagka-Shen family ang ugali. Sige, dahil ayaw mo ng pagkakataon, huwag kang magali sa amin. Pagdating ni Manager Wang, mapapahamak kayong dalawa. Sino ang nagkakagulo sa aking host ranch? Sila, Manager Wang. Palayasin niyo sila agad. Bakit parang pamilyar ang mukha ng matandang ito? Manager Wang, itong matandang to. Ang tagalinis lang nyo sa host ranch. Kanina ko pa siya nakikita sa labas, nagwawalis. Tama, kanina gusto niya akong gipitan, pero nahuli ko. Kaya nagtulungan sila nitong babae para guluhin ako. Manager Wang, palayasin niyo na sila. Mamaya, may pag-usapan pa kami ng chairman niyo. Ah, tagalinis pala sa horse ranch. Aya pala pamilyar ang mukha. Kawawang tagalinis lang. Mang-away ka pa kay MS Lindia? Mag-apologize kayo. Sila ang may kasalanan. Sila ang dapat humingi ng tawad. Tama. Dapat malaman mo muna ang totoo bago ka kumilos. Ano pa bang hindi malinaw? Kayong dalawang mahirap, halata namang. Sinasadya nyo lang guluhin si MS Lindia. Ginipit nyo, hindi nyo nakuha ang pera, kaya nagpupumilit. Madalas akong makakita ng tulad nyo. Ang galing mo, Manager Wang. Kailangan lang silang disiplinahin. Tara, sampalin nyo sila, tapos itapon sa labas. Sandali, ginagawa mo itong nakakasira sa imahe ng grupo. Hindi ka ba natatakot na malaman ito ng chairman at matanggal ka? Tulad ng sabi nila, ang dragon ay hindi makatalo sa ahas sa sarili nitong lupain. Dito, ako ang masusunod. Ano pang hinihintay nyo? Gawin nyo na. Sandali. Bitawan niyo kami. Tumigil kayo. Ay, Boss Shen. Sakto ang dating nyo, assistantly. Itong dalawang walang malay na asong to. Gago. Alam mo ba kung sino ang nasa harap mo? Sino siya? Siya ang chairman ng aming Qiangsheng Group. Chairman, pasensya na po. Kasalanan ko. Dapat mamatay ako. Dapat mamatay ako. Pasensya na po, Chairman. Bulag ang mga mata ko. Pasensya na, patawarin mo na ako. Hindi na ako ulit. Ang strong group, hindi namin kailangan ng ganyang. Mga mangmang at walang alam na empleyado. Assistantly, palayasin mo siya. Patawarin mo na ako, Chairman. Patawarin mo na ako, Boss Shen. Assistantly, paano siya naging chairman ng strong group? Basurero lang siya ah. Nga, assistantly, baka nagkamali ka? Bulag, siya ang aming chairman. Mahilig siya sa pagtitipid at pagiging simple. Minsan siya mismo ang naglilinis. Siya talaga ang chairman. Tama, siya ang chairman ng aming strong group. Chairman, lahat yon ay hindi sinasadya, malaking pagkakamali. Hindi namin alam na kayo pala ang chairman, kaya ganun ang trato namin. Chairman, humihingi kami ng paumanhin. Kayong dalawa, mga mapagkunwari. Anak, ano ang gusto mong gawin sa kanilang dalawa? Lolo, kanina pa nila ako inaapi. Kailangan mag-sorry sila sa amin. Sage, susundin ko ang gusto mo. Narinig nyo? Mag-sorry kayo ngayon din. Pwede akong humingi ng tawad sa'yo, pero hindi ako hihingi ng tawad kay Sumian. Babaeng haliparot lang siya. Tingnan mo, ngayon naman ay kumakapit na kay Boss Shen. Chairman, huwag kayong magpapaloko sa babaeng ito. Mukha lang siyang mabait, talagang mapanlin lang siya. Kanina pa sa labas. Baka alam na niya ang tunay mong pagkatao, kaya lumalapit siya. Wala akong kinalaman dyan. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Kung ayaw niyong mag-sorry, hahanap ako na magtuturo sa inyo. Tuturuan ko kayo kung paano lumuhod at humingi ng tawad. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Sige na, mag-sorry na kayo. Kung hindi, magdudusa kayo. Sumayan. Pasensya na. Anak, kontento ka na ba? Lolo, paalisin mo na sila. Sech, susundin kita. Tana, umalis na kayo. Sumian, huwag kang masyadong magyabang. Hindi kita palalampasin. Hayaan mo na lang silang umalis. Ano sa tingin mo ang dapat gawin? Ah, magkakilala ba kayong dalawa? Anak, hulaan mo. Ikaw ang lolo ko, di ba? Hahaha. Paano mo naman? Nung una ko palang kayong makita, naramdaman ko na ang pagiging malapit sa inyo. At kayo pa ang nagtanggol sa akin.
yun lang. Siguro yung mga loko-lokong to sa bahay ang nagsabi. Sino ang nagsalita? Sumayan. Mabuti naman at nakauwi ka na. Lolo, Ayong mga loko, sino ang nagsalita? Lolo, wala kaming sinabi kahit kalahati. Ako ang saksi ni Kuya, ikaw ang pinakatuso sa amin. Hindi ako naniniwala. Ikaw naman, pangalawa, sabihin mo. Lolo, wala talaga. Muntik na akong masabi dati, pero pinigilan ako ni Kuya. Si Kuya, kahit ampon. Mas magaling pa sa inyong mga loko. Iniwan ang pamilyang negosyo, wala namang ginagawang tama. Lolo, binibigyan lang namin ng pagkakataon si Kuya. Sabi nga, ang may kakayahan ang siyang dapat magtrabaho ng higit pa. Di ba, kuya? Ang Shen Group, ikaw na ang bahala para lumaki at lumakas ito. sige, apihin niyo lang si kuya. Wala naman, Neng. Si Fang Qinyang, yung gago. Sinaktan ka na naman ba? Nasaan siya? Susuntukin ko. Ang yabang talaga niya. Ang pampaaral sa kanya sa kolehiyo, pinaghirapan iyon ni Neng. Tapos nang umangat at tumaas ang sahod, iniwan ka. Gago talaga siya. Kung hindi lang pinigilan ni Neng, sinapak ko na siya. Ang apo ni Shen Jiangwo, hindi dapat ganito. Hayaan lang na apihin. Mag-ayos kayo agad. Bukas, magkakaroon tayo ng salo-salo para sa pagbabalik. Gusto kong malaman ng lahat na bumalik na ang apo ni Shen Jiangwo. Kumusta, Jia? Yung partnership sa Qiangsheng Group. May pag-asa pa ba? Ayaw pa rin akong makita ni Chairman Shen. Kasalanan to ni Sumian, yung maliit na yon. Nawala na ang partnership na hawak na natin. AMM, pero nalaman ko. Nahanap na ang kapatid na babae ng 4 na Shen brothers. Bukas ang salusalo para sa kanyang pagbabalik. Nahana? Hindi kaya si Sumayan yon? Ay naku, impossible. Kung si Sumayan yon, bakit ngayon lang sila magkakaroon ng salusalo? Ama ka. Si Sumian, yung maliit na yon, sa totoo lang. Abit lang siya ng panganay na Shen. Nga pala, nakuha ko na ang imbitasyon sa salusalo. Yon, dadalo rin ang chairman ng Qiangsheng Group. Subukan natin ulit, baka sakaling makuha natin ang partnership. Hindi talaga. Gumawa tayo ng mga kaibigan sa ilang mga dignitaries. Mabuti para sa amin mamaya. Mabutin. Hindi ko alam, Sumian, ang magandang maliit na tao. Pupunta ka ba sa partido? Kung siya pumunta doon, bago siya matapang na kumuha ito, ang pagkakakilanlan ni Miss Shen. Magkaroon tayo ng magandang pakikipag-usap sa Miss Shen Jia bukas. Ito ay mabuti upang magkaroon ng kana. Yi, Sumian, ang magandang batang babae na ito. Umatay siya sa amin. Siya ay fired sa pamamagitan ng grupo ni Shen. Nawala at nawala. Ang pakikipagtulungan sa Qiangsheng Group, ito maliit na nakakagulat. Totoong hindi mawala sa kanya na pumun. Salamat kapatid. Sinasabi mo na ang Fang Qinyang. Ano ang charm? Maaaring si Linjia. Ang anak na babae na malaking Miss Outside Pabas. Pagkatapos ano ang sa tingin mo ay mabuti tungkol sa kanya kapag unang nakita mo siya. Ay, you. Sino hindi pa bulag? Ngunit palagi kong nararama. Linjia ay kasama si Fang Qinyang. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang ama para sa sanggol sa kanyang tiyan. Hindi ito madali. Ay check ko ito para sa'yo. Kapatid, maaari mo bang suriin ito ngayon? Dahil gusto kong maging sa partido bukas. Isang malaking regalo para sa Linjia at Fang Qinyang. Walang problema. Ang account ng mas batang kapatid na babae ay tiyak na nakumpleto ng pinakamatandang kapatid na lalaki. Salamat, malaking kapatid. Ito talagang karapat-dapat na maging pinakamayamang tao sa mundo upang hawakan ang isang bangkwet pabalik. Ito ay isang super 5 bituin na hotel. Hindi bababa sa bawat kapita ang pagkonsumo ay dapat na daan-daang libong. Hindi, Mom. Sinabi mo si Jia. Kung ang mga kapatid na babae ng 4 na mahusay na tao lamang. Sinasabi ko sa iyo, makikilala ko ang 4 na malalaking kapatid na babae mamaya. Kailangan mong gamitin ang pagkakataon upang gamitin ang iyong magagandang hitsura. Hindi natakot upang dalhin siya pababan. Huwag mag-alala, ina. He ay Sumian yon. May lumang lalaki sa kana. Ang batang babae at ang lumang lalaki ay narito sa lalong madaling panahon. Pumunta ako at pumunta ka muna. Okay, salamat, Butler. Sumian, mumaliit na darling, narinig ko ang aking anak na sinasabing, ikaw ay hooked sa mga ginoo ng Shenyang upang makabalik sa kanya.
Ngayon ako ay nag-hooking off sa lumang tao na ito, muli nang hindi nakikita sa kanya para sa isang araw. Hindi ko sinabi sa iyo, Sumian. Kahit na itinapon ka ng panganay na anak ng pamilya Shen, naghahanap ka pa rin ng bagong sugar daddy. Pumili ka naman ng maayos, halos kasing tanda na ng tatay mo ang lalaking yan. Hindi ko akalain na ganito na ang kalagayan mo ngayon. Tigilan nyo ang pagsismis. Tingnan mo, Sumian, hindi ka man lang nagalit. Ito namang sugar daddy mo, siya pa ang nauna. May kaya ka ah. Ang handaan ngayon ay para sa tunay na anak na babae ng pamilya Shen. Ikaw namang isang impostor. Ay naglakas loob pang dumalo. Kung ako sa'yo, matagal na akong nagtago. Wala talagang hiya ang mga katulad niya. Kayong dalawa na pinalayas mula sa Shen Corporation. Kung kayong mga asong gala ay nakapunta, bakit ako hindi? Sumian, ang pag-abot ko sa sitwasyong ito ay dahil sa'yo. Wala ka nang masisisi kundi ang sarili mo. Ito ang kapalit ng pagiging traidor mo. Ng pagiging walang utang na loob. At ito pa lang ang simula. Kayong mga salot ay dapat mawalan ng lahat. Anong ipinagmamalaki mo? Mas mabuti ka ba sa akin? Ikaw rin naman, nagpakatuta ka para sa pera bilang kabit ng panganay na Shen. Ngayon, tinapon ka na, at ang kapalit ay isang matandang lalaki. Sa huli, isa ka lang talagang Sumian. Hinampas mo ako? Funky Yang, dahil sa mga ginawa mo sa akin noon. Mabuti pa nga ang isang sampal na yon sa'yo. Tara, pasok na tayo. Nga pala, may handa akong regalo para sa inyo. At sa mga sanggol sa tiyan nyo. Magkita na lang tayo mamaya. Bakit bigla na lang binanggit ni Sumian ang sanggol sa tiyan ko? Ano ang ibig niyang sabihin? Baka alam niya na di kay Funky Yang ang ama ng bata. Ano ba ang ibig sabihin ng mga salitang yon ng anak ko? Sino ba ang nakakaalam? Mag-umpisa na ang handaan, pasok na tayo. Jia, anong hinihintay mo? Tara na. Hindi siguro. Wala namang nakakaalam nito. Ang saya-saya ng handaan ngayon. Hindi ko lang alam kung ano ang itsura ng anak na babae ng pamilya Shen. Kung ganon kagwapo ang 4 na anak na lalaki ng Shen. Tiyak na maganda rin ang dalagang ito. Kahit ano pa ang itsura niya, basta'y maibigan niya ako, ay siguradong wala na akong problema sa buhay. Tahimik po, tahimik, tumahimik kayo. Maligayang pagdating sa handaan. Pa sa pagbabalik ng aming anak na babae. At ngayon, pakisalubong ang aming dalaga. Sumian, ang tinatawag ay ang tunay na anak na babae ng Shen. Anong ginagawa mo sa entablado? Sumian, ang kapal na ng mukha mo. Parang peder na. Sumian, bumaba ka na, baka magalit pa ang pamilya Shen. Gagawin kitang talunan. Ako ang may-ari ng salusalong ito. Kahit kailan gusto ko, pwedeng umakyat. Mukhang baliw ka talaga, pati ang pagkakakilanlan bilang panganay na babae ng pamilyang Shen. Ay binabastos mo. Gusto mong magpakamatay. Sage, gawin mo. Pero huwag mong gambalain ang pamilyang Shen at idamay kami. Narinig mo ba? Bumaba ka na agad, kung hindi, walang makakapagligtas sa iyo mamaya. Mabuti naman at naintindihan mo. Gago. Binigyan kita ng mukha, tapos hahampasin mo pa ako. Funky Yang, kung gagalawin mo ako, mag-ingat ka sa lolo ko at kuya ko. Hindi ka nila palalampasin. Katawa-tawa, isa kang uli lang. At walang kamag-anak na kaawa-awang nilalang. Anong hindi ko kayang gawin? Shendage, tamang-tama ang pagdating mo. Yung kaawa-awang Sumian na yon, nagpapanggap bilang kapatid mong babae. Ako ang magtuturo sa kanya ng leksyon para sa'yo. Tumahimik ka. Ikaw ang dapat turuan ng leksyon. Kinyang hindi, Shendage. Nagpapanggap siya bilang kapatid mo. Sinisikap kong turuan siya ng leksyon para sa'yo. Taang bulag ka, hindi niya kailangang magpanggap. Siya ang tunay kong kapatid. Kapatid. Tama, si Sumian ang kapatid kong babae. Siya ang nag-iisang prinsesa ng aming pamilyang Shen. Naku, totoo palang si Sumian ang prinsesa ng pamilyang Shen. Si Sumian nga pala ang prinsesa ng pamilyang Shen. Maliit na kapatid, ayos ka lang ba? Maliit na kapatid, tuturuan kita ng leksyon. Pati na ang ikatlong kuya. At ako rin.
hinamak ang maliit kong kapatid, naghahanap ng pagkamatay. Pangalawang kuya, ibigay mo sa akin, ako rin ang magtuturo sa kanya. Ikatlong kuya, kasama ako. Aray, aray. Anak, kamusta ka na? Inay, nabali ang braso ko. Ang braso ko. Kahit na kayo ay mga dakilang tao, hindi ninyo dapat abusuhin ang kapwa ng ganito. Dahil sa mga ginawa ng anak mo sa aking apo noon. Ang pagbugbog sa kanya ngayon, mabait pa nga ako. Ang chairman ng Qiangsheng Group ay talagang lolo ni Sumian. Paano ito nangyari? Tama. Si Sumian ang tunay kong apo. Siya ang nag-isang apo ni Shen Jiangwo. Lin Jia, natalo ka. Mukhang ikaw ang maling napanganak, hindi ako. Sumian, huwag kang magyabang, mas maganda lang ang kalagayan mo kaysa sa akin. Pero si Pinyang ang mahal ko, hindi ikaw. Sa huli, ikaw ay isang babaeng inabandona. Basura lang yan kung gusto mo, sayo na. Pero sigurado ka bang si Fang Qingyang ay tao mo ang gusto, hindi pera mo? Huwag kang manggulo dito. Ganoon ba kababaw ang tingin mo sa akin? Si Jiajia ang tao ang mahal ko. Tama, kahit hindi si Jiajia mayaman. Alagaan siya ng anak ko. Sakto, bagsak na ang Lin family. Panahon na para ipakita ang tunay na pagmamahal ninyo. Ano ang ibig mong sabihin? Sumian, anong ginawa mo? Simula nang inapi mo ang kapatid ko, wala nang saysay ang Lin family. Jiajia, ingatan mo ang babi. May babi pa ako. Nandiyan si Fang Qingyang. Pinyang, ikaw na lang ang meron ako. Hindi mo ako iwan, di ba? O pala, ang regalo ko sa inyo. Hindi ko pa naibibigay. Kuya, Qingyang. Hindi totoo ito, Qingyang. Si Sumayan. Ginawa lang niya sa video. Gusto niyang sirain tayo. Qingyang. May babi pa ako sa tiyan. Babi mo. sigurado ka bang baby sa tiyan mo? Ay talagang kay Fang Qingyang. Tumahimik ka. Jiajia, sabihin mo sa akin ang totoo. Sino talaga? Ang ama ng babi sa tiyan mo? Ikaw, Qingyang, ikaw talaga. Kuya, yung ipinapahanap ko sa iyo. Hindi talaga sa iyo. Qingyang, makinig ka. Peking report yan. Huwag kang maniwala. Layas. Gago, niloloko mo ako? Ginawa mo akong tanga? Anak, hindi sa iyo ang babi ni Jiajia. 2 buwan pa lang kami, pero 3 buwan na. Ang babi sa tiyan niya. Sumian, ikaw ang may kasalanan ng lahat. Kung hindi dahil sa iyo, si Fang Qingyang, hindi malalaman. Gago, gusto mo pang magtago sa akin? Sasabihin ko sa iyo, kung hindi lang dahil sa babi ko. At kailangan ng ama, akala mo gusto kita. Trabaho mo nga, tatay ko ang kailangan. Walang kwenta. Kaya walang may gusto sa iyo. Hahaha. Segish, niloloko mo na ako simula pa lang, ha? Sige, papatayin kita. Babi, papatayin kita. May pinatay. Anak ko, ang lahat ng nanakit sa akin, mamamatay. Nababaliw na siya, lolo. Talagang nababaliw. Sumian, ikaw ang sumira sa pamilya ko. Ikaw, mamatay ka na. Ikaw, Kuya, Namatay agad si Fang Qingyang sa eksena. Sa pagkakataong ito, siguradong hatulan ng kamatayan si Linya, ang nanay ni Fang Qingyang.
Nang malaman ang pagkamatay niya, nabaliw agad sa eksena. Huwag mo nang isipin yon, karapat-dapat sa kanila yon. Kuya, pasensya na. Kuya, pasensya na at nasaktan ka. Maliit na sugat lang yan. Nakakadiring pamilya talaga. Kung hindi lang kayo, kuya at si Bonso. Ang pumigil, matagal ko na silang pinatay. Huminto ka na. Ngayon, kinain nila ang bunga ng kanilang kasalanan. Tapos na yon. Miyan-miyan, tingin ko. Huwag ka nang magtrabaho sa branch company ni kuya. Pumunta ka sa kumpanya ni Lolo at maging suksesor ko. Okay? Hindi ako sang-ayon. Lolo, apo rin po ako ninyo. Huwag naman po kayong maging bias. Ay, umalis ka diyan. Mabuti naman ang trato sa iyo ng pamilyang Shen. Linby, anong sinasabi mo? Nandito si Lolo. Huwag kang mag-alala, miyan-miyan, ikaw lang ang minamahal ng mga kuya mo. Kuya, sino siya? Anak sa labas ni Tiyuhin. Kamakailan lang kinilala. Lolo, tingnan ninyo ang mga pinsan ko. Laging nila akong inaapi. Lolo, kayo ang pinakamabait. Ipagtanggol ninyo ako. Ha ha ha. Sa tingin ko, mabait naman sila sa iyo. Nag-isip ka lang na masama. Anong pinagtatawa mo, probinsyana? Anong sinasabi mo, Shen Mengru? Akala mo ba, masyado kaming mabait sa iyo? Ako. Pasensya na. Normal lang na hamakin mo ako. Pero kung hindi ka sang-ayon, na ako ang magmana ng kumpanya ni Lolo, ano ba talaga ang gusto mo? Patas tayong maglaban. Sige, paano tayo maglalaban? Bukas, magparehistro tayong pareho sa design department ng kumpanya ni Lolo. Pero hindi mo pwedeng ipaalam ang tunay mong pagkatao. Isang linggo, ang may mas mataas na performance ang mananalo. Payag ako. Sige, bukas na lang sa kumpanya. Bonso, bakit mo siya pinayagan? Walang alam sa buhay si Tiyuhin. Ang anak niyang yon, sigurado masama rin ang ugali. Kapag napunta sa kanya ang kumpanya, sigurado mawawasak. Sabi ko sa third brother at fourth brother, hindi pa nagsisimula ang kompetisyon. Wala na ba kayong tiwala sa akin? Sa tingin niyo, ang kumpanya, ay siguradong mapupunta sa kanya? Hindi yung wala kaming tiwala, natatakot lang kami, baka may magtangka na masama. Tama si fourth brother, sister. Hindi kami takot sa kakayahan ng iba. Takot kami sa mga masasamang paan. Sister, tama ang sinabi ng mga kuya mo. Huwag tayong magtangka ng masama sa kapwa. Pero dapat tayong maging handa laban dito. Makinig ka sa first brother. Mag-ingat sa mga taong may masamang hangarin. Pero, alam naman namin ang kakayahan mo. Lolo, mga kuya, huwag kayong mag-alala. Uwi muna ako sa kwarto para magpahinga. Seg. Lolo, ligtas kaya si sister kung siya lang ang magtatrabaho sa kumpanya? Kinausap ko na si Assistant Lee at ang head ng design department. Pinagbilinan ko siyang alagaan ang sister niyo. Hoy, yung apat na yan, huwag kayong mag-alala. Mas maasahan pa rin si Lolo. Ang apo ni Boss Shen ay mag-i-intern sa design department natin ng ilang araw. Maging alerto kayong dalawa. Paglingkuran nyo na mabuti ang iyong miss at balang araw. Ang design department natin ay magiging pinakamataas sa kumpanya. Huwag kang mag-alala, head. Itiyak na. Asikasuhin namin ng maayos ang iyong miss. Sumian. Akala ko ba hindi ka talaga darating? Shen Mingru, ikaw ang naghahanap ng away. Bakit hindi ako darating? Ikaw, hindi pa natin alam kung sino ang mananalo. Hintayin natin. Head, sa dalawang intern na ito, sino ba talaga ang apo ni Chairman Shen? Ang yung miss ng Shen family. Kanina ko pa tiningnan ang pangalan. Ang isa ay Su, siguradong yung Shen ang yung miss. Tama, nakita ko ang mga mamahaling damit niya. Halatang mayaman talaga. Magandang araw, Miss Shen. Ako ang head ng department. Ito naman ang dalawang empleyado ng department, si Liwan Yuan at si Jiang Jing. Magandang araw, Miss Shen. Alam namin ang identidad niyo, Miss Shen. Kayo po ang apo ni Boss Shen. Inutos ng mga nasa itaas na asikasuhin kayo na maayos. Kaya, inayos kaya ito ni Dad para sa akin? Pero mabuti na lang. Para sa kumpanya. Makakayanan kong talunin si Sumian. Sinabihan ko na silang huwag magsalita. Si Chairman Shen naman, natatakot siyang maapi kayo. Miss Shen, pag-dating niyo sa department namin, parang nasa bahay lang kayo. Anumang kailangan niyo, sabihin lang sa amin. Gusto ko ring maglingkod kay Miss Shen. Buti na lang hindi na-reveal ang identidad ko. Kung hindi ko kayang harapin ang ganitong mga taong mapagkunwari. Hindi ko talaga kaya. Nakita mo ba, Sumian? Hindi ito karaniwang tao. Ang may ganitong pagtreto, para sa isang tulad mo, na hindi man lang nakapagtapos ng high school, ang pagpasok sa Strong Shen Group, ay isang malaking biyaya. Ay, hindi nga nakapagtapos ng high school. Ang ganyang klase ng tao, karapat dapat ba sa aming Strong Shen Group? Direktang kinuha siya mula sa taas, kitang-kita na may koneksyon. Pinakamababa ang tingin ko sa mga taong nagbebenta ng katawan. Nakakadiri talaga. Lumayo ka sa amin. Baka mahawa ang hangin. Umalis ka na. Lumayo ka ng malayo. Miss Shen, huwag na tayong makisama sa ganyang tao. Tayo na ang pumasok. Sek. Sumunod ka na lang.
Mga sunod-sunuran na hamak. Bagong salta, tulungan mo si Miss Shen na magpa-copy ng mga dokumentong ito. Hindi ito trabaho ko. Hindi ako pupunta. Pinapagawa ka ni Miss Shen, malaking karangalan yan para sa'yo. Huwag kang magpakita ng katigasan ng ulo dito. Nga, si Miss Shen ay anak ng pinakamayaman, napakataas ng estado niya. Pinapagawa ka ng konti, nagdadahilan ka pa. Nandito ako para magtrabaho, hindi para maging sunod-sunuran. Kung nandito ka para magtrabaho, anong problema sa pagpapagawa sa'yo? Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka. Kung kaya mo, gawin mo. Kung hindi, umalis ka. Sumian, sabihin ko sa'yo, hindi mo naman siguro gusto na matanggal ka agad sa pagpasok mo sa kumpanya, di ba? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ako hindi matatanggal, mananatili ako hanggang dulo. At matatalo kita. Talagang malakas si Miss Shen, anuman ang ipagawa kay Sumian. Dapat niyang gawin. Yan ang natural. Kung ma-offend niya si Miss Shen, buong pamilya Shen ang hindi siya palalampasin. Sumian, hindi ko inakala na ikaw, ang minamahal na paboritong dalaga ng pamilya Shen, ay magkakaroon ng araw na magpapakumbaba at yuyukod sa akin. Tapos na ang pagkokopy. Paumanhin, mukhang maling dokumento ang kinuha ko. Kailangan mong mag-copy ulit. Shen Mengrong, huwag kang magmalabis. Sumian, huwag kang sumigaw kay Miss Shen. Kung mali ang trabaho, syempre kailangang ulitin. Mabait na si Miss Shen sa'yo dahil hindi kanya pinagalitan. Siya ang kumuha ng maling dokumento. Ano na kinalaman ko doon? Sumian, magkokopy ka ba o hindi? Kung hindi, tatawagin ko ang supervisor para makita niya. Kung dapat ka pang manatili dito. Ikaw. Sige, magkokopy ulit ako. Ngayon, okay na ba? Medyo okay na. Itong Shen Mengru. Talagang sinasadya niya, dito hinahanap ang sakit ng ulo ko. Pero hayaan muna natin siyang magyabang mamaya. Papaniwalain ko siyang talo siya. Anong pinag-usapan niyo diyan? Meron akong kontrata ng designer na pag-usapan. Kontrata ng designer na pag-usapan. Sino ba? Ako ba? Sumian, isang tao na di man lang nakapagtapos ng high school. Anong alam mo sa desag? Yan ay isang taong di man lang nakakaintindi ng desag. Naglakas loob pang magsalita ng ganyan dito, talaga namang matapang. Kasi di man lang marunong sa desag, naglakas loob pang tumayo ng basta-basta. Sinong nagsabing di ako marunong mag-design? Sumian, mag-ingat ka sa pagsisinungaling. Baka mamaya pumutok yang sinungaling mo, nakakahiya yan. MS Shen, huwag mo na siyang pansinin. Kapag pumutok ang sinungaling, siya ang mahihiya. Hayaan mo siyang mahiya, kasi di niya alam kung ano ang kanyang kakayahan, akala mo kung sino. Marami na akong nakilalang ganyan, ang yabang ng bunganga, pero wala namang kakayahan. Di ako nagsisinungaling. Di lang ako marunong sa design, kaya ko pang mag-design. Talaga namang lalong tumatapang ka. Akala mo ba, kahit sino kayang mag-design? Isang estudyanteng di man lang nakapagtapos ng high school, nagsasabing marunong siyang mag-design. Alam naming lahat ang kakayahan mo. Sa harap namin, di mo na kailangang magpanggap. Dapat, aminin mo na lang ng matapang, baka sakali. Mas mataas pa ang tingin namin sa'yo. Talaga marunong ako mag-design. Bakit di mo na lang sabihing ikaw si Anna, ang master designer? O kaya naman, magpanggap kang ikaw yung designer na si Hongmian, na nanalo sa design competition kamakailan. Di ko kailangang magpanggap. Ano? Gusto mo bang sabihing ikaw si Hongmayan? Ako si Hongmian. Sumian, wala ka na bang hiya? Pinapagmukha ka lang namin na si Master Hongmian, todo-todo ka pa. Huwag mong isipin na di ko pa nakita si Hongmian ng personal. Dito ka pa nagpanggap na siya. Ang galing sa design ni Hongmayan ay halos kapantay na ng international designer. Ikaw isang taong di marunong sa design, naglakas loob pang magpanggap dito. Talagang di mo alam ang lugar mo. Sumian, payo ko sa'yo. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Ulitin ko, di ako nagpapanggap. Sage, dahil sinasabi mong ikaw si Hongmayan, patunayan mo sa amin. Wala namang ebidensya. Maliban na lang kung mapatunayan mo sa amin. Kung hindi, hindi kami maniniwala. Hindi niya mapapatunayan. Ay nga, isang taong hindi nga nakapagtapos ng high school. Paano siya magiging designer? May talento rin naman siya. Tulad niya na mababa ang pinag-aralan, nakapasok pa rin. Sa aming Qiangsheng Group. Hindi ba? Ang talento sa kama ay talento rin. Hinampas mo ako. Hindi nasabi ko ba? Hindi naman ako nagkamali. Hindi ba sa pamamagitan ng pagbebenta ng katawan? Ka pumasok sa Qiangsheng Group. Kung may talento ka, patunayan mo sa amin.
Sige, patutunayan ko ngayon sa inyo. Dilatan ninyo ang mga asong mata ninyo at tingnang mabuti. Ito talaga ang disenyo ni Hongmian. Isang disenyo ni Hongmian. Anong mapapatunayan nito? Marami pa akong yan. Mga disenyo ni Hongmian. Tama si Miss Shen. Isang disenyo ni Hongmian. Hindi naman mapapatunayan ang kahit ano. Ang kapal talaga ng mukha mo. Hawak ang disenyo ni Hongmian. Nagpapanggap ka dito bilang siya. Kanina muntik na akong maloko mo. Isang disenyo, hindi naman mapapatunayan ang kahit ano. Pero ito ang aking pinakabagong disenyo at narito. Ang aking pirma. Ito talaga ang pirma ni Hongmian. Ikaw talaga si Hongmian? Kahit si Hongmian siya, ano naman? Swerteng-swerte lang. Sakto lang sa panlasa ng mga hurado. At nanguna pa, isang paligsahan lang naman sa disenyo. Kung si Miss Shen ang sumali, wala kang pag-asa. Gaano ka man kagaling, mahirap ka pa rin. Hindi tulad ni Miss Shen, isinilang na mayaman. Oh, napakagandang dalagang mayaman at mataas ang pinagmulan. Nakakainis. Si Sumian, nanunukso. Ako ay isang anak sa labas lang. Sumian, maghintay ka. Hindi kita palalampasin. Manager Xu, maaari ko na bang makuha ang kontrata sa disenyo? Miss Shen, ang order na ito. Hayaan mo siya kung gusto niya. Siya ang mapapahiya sa huli. Sumian, huwag mong sabihin hindi kita binalaan. Ang kliyenteng ito ay kilalang kilala sa hirap pakisamahan. Mas mabuti pang huwag kang magpakapalalo. Tinatanggap ko ang order na ito para sa kooperasyon. Sumian. Si Boss Lee ay kilala sa industriya bilang isang manyakis. Ngayong nasa kanya ka. Tingnan natin kung paano kita sisirain. Boss Lee, ako si Sumian mula sa Departamento ng Disenyo ng Cashew. Narito ako para pag-usapan ang kooperasyon. Sig, halika rito, mag-usap tayo ng maayos. Makikipag-usap ako sa magandang designer, kayong dalawa, mauna na kayo. Boss Lee, magpakabait ka. Ang dami kong nakikitang babaeng katulad mo, araw-araw. Parang santa, pero para lang sa kontrata. Nagbibenta ka rin naman. Pero, gusto kita. Ganito na lang, paglingkuran mo ako ng maayos. Usapin sa kontrata, madali na yan. Kung wala namang balak si Boss Lee na makipagkontrata, aalis na ako. Kung nandito ka na, huwag kang magmadaling umalis. Boss Lee, pakiusap, umusog ka. Hindi ako usong. Hindi lang yan, idiin pa kita. Huwag kang lumapit. Lolo, kuya, may problema. Si Sumian, para lang mapirmahan ang kontrata. Para mapatunayan ang sarili, handa siyang ibenta ang katawan niya. Ano? Imposible yan. Tama. Hindi gagawin ng bunso namin yan. Huwag mong siraan siya. Tama. Kaninang umaga, pinatawag ko si Assistant Lee. Pasabihan ang head ng design na alagaan si Mian. Paano niya gagawin yon para lang sa kontrata? Paano mangyayari ang sinasabi mo? Naku, yung pinapangalagaan ng management. Si Sumian pala. Naku, delikado kaya si Bonso? Lolo, sagipin na natin si Bunso. Tama. Dali, kumuha kayo ng panghampas. Sumunod kayo sa akin. Tara. AME, yang matandang yan. Sobrang mahalaga talaga sa kanya si Sumian. Pero kahit pumunta sila ngayon, huli na. Nakuha na siguro ni Boss Lee ang gusto niya. Lolo, kuya, dito sa private room. Pangalawa, sirain mo ang pinto. Sinabihan kitang huwag lumapit, hindi ka nakinig. Ang galing, ang tapang. Sumian, bakit parang wala kang nangyari? Bakit? Nadidisappoint ka bang ligtas ako? Hindi naman, natatakot lang ako na may mangyari sa'yo. Kaya tinawag ko sina lolo at mga kuya. Sana totoo yan. Bunso, okay ka lang ba? Pakita mo sa amin, Banso.
Tama, yung tinuruan kitang martial arts, di ba? Isang moves lang, talo na. Si kuya ang pinakamagaling. Ano? Magaling si kuya. Hindi na magaling si kuya? Magaling din si kuya, pareho lang. Si kuya naman, Magaling din si kuya, lahat ng apat kong kuya, sobrang galing. Eh si Lolo? Si Lolo, sa puso ko, siya ang pinakamalakas. Hahaha. Sumian, lahat ng ito, dapat sa akin. Kagabi, hindi nakuha ang kontrata, di ba? Di na kailangang sabihin. Kahit ikaw na mismo, supervisor, hindi nakuha. Lalo na siya, baguhan lang. Tama, yung iba kasi, hindi alam ang lugar nila. Nagpapahiya lang sa sarili. Pirmado na ng kabila ang kontrata at sumang-ayon na sa Qiangsheng. Eksklusibong pakikipagtulungan. Paano nangyari yon? Noong huling ako ang nakipagkontrata kay Boss Lee, sabi niya, hindi siya makikipagtulungan sa atin. Sumian, kung hindi mo kaya, wag mo na lang gawin. Nagsisinungaling ka pa rito. Parang isang butil ng daga, sinira ang buong kaldero. Kasama ka namin ganito, puno ng kasinungalingan. Kahihiyan talaga namin. Nagsisinungaling ba ako? Si Shen Mengru ang pinakaalam. Miss Shen, ano ba talaga ang nangyari? Bakit kami tatanungin ni Sumian tungkol sa'yo? Sabihin mo na sa amin. Siya, nakuha niya ang kontrata. Kilalang kilala si Boss Lee na mahirap kausap. Paano kaya nakuha ni Sumian yon? Alam ko na. Siguro si Miss Shen. Ang kasama ni Sumian kagabi. Dahil kay Miss Shen si Boss Lee, kaya pumirma sa kontrata. Yan siguro ang nangyari. Kaya sinabi ni Sumian, si Miss Shen ang pinakaalam. Miss Shen, ang bait-bait mo naman. Si Sumian, laging kalaban mo. Tinutulungan mo pa rin siya. Hindi pa alam ng mga kasamahan ang tunay na pagkatao ni Sumian. Magagamit ko sila para idiin si Sumian. Hay, kasamahan kasi. At saka, para rin naman sa kapakanan ng kumpanya. Iba talaga ang mayayaman, ang laki ng puso at pangunawa. Sumian, anong pinagtatawanan mo? Kung ako sa'yo, magtatago na lang ako sa walang tao. Bakit ako magtatago? Ang kontrata. Ako mismo ang pumirma. Sabi mo ikaw ang kumuha, anong ebidensya mo? Huwag kang basta-basta magsalita. Akala nila, ako ang may koneksyon sa taas na dapat ipagmalaki. Kaya hindi sila maniniwala kay Sumian. Wala namang ebidensya si Sumian, kaya ang kredito, mapupunta sa akin. Swak! May ebidensya ako rito. Swak! May ebidensya ako rito. May ebidensya nga kaya si Sumian? Gusto ko ang disenyo ni Sumian. pumapayag ako sa pakikipagtulungan sa Qiangsheng Group. Pek ang recording na ito. Kung pek ang sabi ni Miss Shen, pek talaga yan. Pero kahit di pag-isipan, alam mo na, isang malaking tao tulad ni Miss Shen, paano siya mag-angkin ng kredito? Tama, mga tulad lang ni Sumian. Basura ng lipunan, ang nangangailangang magsinungaling, para patunayan ang sarili. Si Miss Shen. May tatay at 4 na kuya, anong gusto niya? Wala? Miss Shen, paulit-ulit kang kinakalaban ni Sumian. Baka gusto mong palisin siya ni Chairman Shen. Palayasin sa kumpanya. Di kailangang istorbohin ang lolo ko. Tama. Maliit na tao lang siya. Di kailangan ni Chairman Shen. Manager, tanggalin mo na siya. Sumian, tanggal ka na. Wala akong ginawang mali, bakit mo ko tatanggalin? Dahil inaway mo ang panganay na anak ng pamilya Shen. Shen Mengru. Hindi siya ang panganay na anak ng pamilya Shen. Sumian, anong kalokohan yan? Sinasabi mong hindi si Miss Shen ang panganay. Ikaw kaya? Tama. Ako ang panganay na anak ng pamilya Shen. Kaya pala. Gusto mong magpanggap. Bilang si Miss Shen. Di ka ba nahihiya? Tingnan mo kung bagay ka. Di ka nga nakapagtapos. Nang high school, paano mo makukumpara kay Miss Shen? May darating na tao, patutunayan nila ang pagkatao ko. Baka tinawag ni Sumian ang lolo at mga pinsan niya. Kung ganun, mahuhubdan na ang totoo. Huwag. Kailangan kong paalisin si Sumian. Bago sila dumating. Sumian, ang dami mong sinabi, takot ka lang matanggal. Manager, tanggalin mo na siya ngayon. Palayasin na yan, walang kakayahan. Puro kasinungalingan, di karapat-dapat sa Qiangsheng. Alis ka ba o ipapa-security kita? Wala kang karapatang magpalaya sa akin. Anong ingay yan? Dad. Boss Shen, nakabalik ka na pala galing sa business trip. Nga, pagdating ko palang galing sa trip. Diretso na ako dito para makita ka. Kanina pa sabi mo, ako ang tunay na heiress ng Shen family. Ayun, nahuli ka. Nagpapanggap ka sa tunay na anak? Ang tapang mo talaga.
Kung hindi makapal ang mukha niya, paano siya makakapasok dito sa kumpanya bilang high school student lang? Ikaw siguro ang tiyuhin kong nag-business trip. At hindi pa namin nagkikita. Anak, narinig ko kanina. Ano yung tungkol sa pagpapangga? Pa, siya yon. Siya ang nagpapanggap na Shen family heiress dito. Boss Shen, hindi lang siya nagpanggap. Sinaktan pa niya si Miss Shen. Inga, alam niyang anak ka ng pamilya, sinaktan ka pa. Ibig sabihin, hindi niya iginagalang. Si Boss Shen. Boss Shen, parusahan mo na siya. Ang kapal ng mukha mo. Sinaktan mo. Ang anak kong si Shen Changyuan. Mga tauhan. Boss Shen, ipalabas nyo yang impostor na yan. Hoy, sandali. Itong babaeng to, sinaktan niya ang anak kong si Mengru. Papaalisin ko na siya. Gago ka. Alam mo ba kung sino siya? Empleyado lang yan, di ba? Empleyado? Boss, sabihin mo sa kanya. Siya ang nawawala naming kapatid. Ang pamangkin ko. Sumayan, pasensya na. Hindi namin alam na ikaw pala ang tunay na heiress. Kung alam lang namin, hindi kami ganon. Nalin lang kami. Ni Shen Mengru. Totoo yon. Si Shen Mengru ang nandaya sa akin. Tulad nitong order, sinadya niyang ipasa sa'yo. Totoo ba yon? Alam kong manyakis si Boss Lee. Kaya isinadya kong ipadala sa kanya. Pero hindi ko akalain na walang kwenta siya. Hindi man lang kayang harapin ang babae. Talagang bobo. Sumian, sinampal mo ako. Tumigil ka na. Pa, ako ang tunay mong anak. Bakit ako rin sinasaktan mo? Ikaw ang may kasalanan. Huwag mo akong idamay. Pamangkin. Kanina, hindi kita nakilala, tiyuhin. Malaki ang puso mo, huwag mo na akong pag-initan. At saka yung kapatid mo, patawarin mo na lang siya ngayon, okay? Tito. Matapang siyang mang-api sa akin, dapat handa siyang magbayad. Bakit hindi ka pa magsabi ng sorry sa ate mo? Hindi ako magsosorry kay Sumian. Pareho lang kaming anak ng pamilya Shen. Bakit siya ang paborito ng lahat? Kasi sila ang mga kuya ko, hindi sayo. Paano yung lolo? Pinakamamahal ka niya, palagi kang ipinagtatanggol. Kahit yung kumpanya. Para sa iyo. Sasabihin ko sa iyo. Masama kang tao, isa kang anak sa labas. Dapat alam mo, ang pagkatao mo bilang anak sa labas, noong mga panahon na iyon, kung hindi lang humingi ng tulong ang tatay mo, hindi kita papayagan. Na pumasok sa pamilya Shen, Shen Changyuan. Dali, dalhin mo na ang paborito mong anak. Umalis na kayo sa kumpanya. Tay. Ako na lang ang natitirang anak mo. Hindi mo ako pwedeng ganyanin. Kahit sino ka pa, kapag sinaktan mo si Mian Mian, hindi pwede. Dalian nyo, palabasin nyo siya. Tay, ako. Sumian, hindi kita palalayasin. Tay. Ano ang gagawin sa tatlong ito? Ete, alam namin ang pagkakamali namin. Kahit ano, pwedeng parusa, huwag lang kaming tanggalin. Ayaw naming umalis sa kumpanya. Ang Qiangshan Group, hindi namin kailangan ang mga sip-sip na tulad ninyo. Mag-empek na kayo, umalis na kayo. Hindi, hahanapin ko uli si Tay. Tay, huwag na tayong lumapit sa kanila. Si Lolo, walang puso. Huwag na tayong magpakumbaba. May mukha ka pang magsalita? Kung hindi dahil sa iyo, hindi ako mapapalayas. Umalis ka. Umuwi ka. Doon ka sa inyong may sakit na nanay. Tay, ayaw kong umuwi. Marumi at magulo doon. Ayaw kong umuwi. Umalis ka. Sumian, dahil sa iyo, wala na akong lahat. Hindi kita palalampasin. Lumalamig na ang panahon, magdamit ka ng maayos para hindi magkasakit. Salamat, kuya. Umalis na ang pangalawa, pangatlo at pang-apat na kuya. Hindi ka ba busy? Gusto kong makasama ka pa. Kuya, hindi kaya totoong gusto mo ako? Banso. Sasabihin ko sa'yo. Kuya, siguradong gusto ka niya. Impossible. Para lang siguro akong tunay na kapatid na babae sa kanya. Bakit impossible? Sa aming magkakapatid. Siya lang ang hindi tunay, pero siya rin ang pinakamasikasi. Sa mga bagay na tungkol sa'yo. Sa tingin ko,
Dahil sa iyo rin kaya niya tinanggap na ampunin kami. Ano yan? Nag-isip ka? Wala lang. Oras na ng pagkain. Tara na. Ah. Dadalhin kita sa paborito mong kainan noong bata ka pa. Hindi ko na maalala yon. Bata ka pa noon, kaya normal lang na hindi mo maalala. Pero ako, naalala ko lahat. Hindi naman kalayuan ang agwat ng edad natin. Parang matanda ka na. CJ. Tara na, aking dalagita. Nandoon ang sasakyan ko. Susunduin ko. Sasamahan kita. CJ, Sumian, mamatay ka na. ingat. Kuya. Huwag kang magkaroon ng masama. Mian, kumusta na ang lagay? Kakapasok lang sa operasyon. Kasalanan ko itong lahat. Iniligtas ako ni Kuya kaya siya nasugatan. Ako ang gusto talagang saktan ni Shen Mengru. Ako ang dapat na nasugatan. Hangal na bata. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung ikaw ang nasaktan, mas masasaktan si kuya. Magiging maayos si kuya. Manalig tayo sa kanya. Doktor, kumusta na ang kuya ko? Matagumpay ang operasyon. Nalampasan na ng pasyente ang panganib. Mabuti naman. Kapatid. Kuya, nagising ka na. Nasaan si Mian? Nasugatan ba siya? Nahimatay siya. Nasa kabilang kwarto. Kuya, Pupunta ako sa kanya. kuya, hindi pa ako tapos magsalita. Ayos lang siya. Buwisit ka. Tara na. Kuya, hindi ka pa gumagaling, bakit ka na tumayo? Nag-aalala ako sa'yo. Anong ikinaaalala mo? Tingnan mo, ayos na ayos ako. Buti na lang. Mabuti naman at okay ka. Kuya, bakit ka ganoon katanga? Nakita mo yung sasakyan na paparating. Sige ka pa rin. Kasi sabi ko, paglaki ko, ako naman ang magpoprotekta sa'yo. Kuya, kung ulit silang mangbuli sa'yo, tawagin mo lang ako. Ako ang bahala sa'yo. Paglaki ko, ipagpapatuloy ko yan. Mian. Ayoko nang manatili sa tabi mo bilang kuya lang. Gusto kong magbago ng relasyon natin. Pwede ba? Ako. Kuya, magpahinga ka muna. Uwi na muna ako sa kwarto ko. Mukhang. Kailangan pa niya ng oras. Kuya, nasaan si kuya? Pumunta siya sa opisina. Hiya, hanggang kailan mo siya iwasan? Ewan ko. Biglaan kasing gusto niyang maging boyfriend ko. Mahirap tanggapin. Sabihin mo sa akin, anong nararamdaman mo talaga para kay kuya? May iba ka bang nararamdaman? Anong iba? Ibig kong sabihin. Gusto mo ba si kuya? May nararamdaman ka ba sa kanya? Yung pagtingin ng babae sa lalaki? Di ko rin alam. Pero nung nakita kong nasugatan siya, sobrang kinabahan ako. Kapag di ko siya nakikita, namimiss ko siya. Kuya, pagmamahal na ba yun? Siguro nga. Sige na, wag na. Tanungin pa kita, di naman magkaka-girlfriend. Hoy, sinong di magkaka-girlfriend? Bumalik ka rito. Bumalik ka.
Kuya, anong nangyari? Kuya, sabihin mo lang. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo. Nabangkarote ba ang hotel? Ang hotel ko. Di na makukuha ang investment mo? Di naman siguro? Kung pera lang yan, madali yan. 2 linggo nang di ako kinakausap ni Hija. Ano nang dapat kong gawin? Yun lang? Ngayon lang yan nangyari. Di ba seryoso yon? Totoo nga. Nagiging tanga ang tao kapag umiibig. Kahit si kuya na matalino, nadali rin. Nakakatakot talaga, kuya. Iwasan ang pag-isip ng pag-ibig. Iwasan ang pagiging tanga. Tigilan niyo iyang panunukso. Tinawag ko kayo dito. Para tulungan niyo ako. Kuya, may naisip ako. Dapat tayo ang mag-first move. First move. Paano? Kung di kanya pinapansin, puntahan mo siya. Ang kumpanya ay itinatag ng lolo natin. Hindi mo ba siya mahahanap? Nga. Kung hindi siya lalapit sa akin, ako na ang lalapit sa kanya. Kuya, mukhang mahirap ang kinabukasan. Kailangan kong magtrabaho ng mabuti. Para maalagaan ang kuya, kailangan ko ring magsikat sa trabaho. Boss Shen, hindi ka pwedeng pumasok. Bus po si President Su sa trabaho. Hoy, kuya. Kuya, ano nang ginagawa mo? Mian, hanggang kailan mo ba ako iiwasan? Ako? Wala naman. Kakakuha ko lang sa kumpanya ng lolo. Marami kasing trabahong kailangang asikasuhin. Hindi mo kailangang magmadaling sumagot ngayon. Pero pwede bang huwag mo na akong iwasan? Hindi na ulit. Ayos yan. Kumain ka na ba? Hindi pa, kanina pa ako abala sa trabaho. Tara, samahan kita kumain. CJ, Ano na gusto mong kainin? Pwede bang makahingi ng WeChat? Gwapo. hindi pwede. Pasensya na, hindi ko alam na may syota na pala siya. Akala ko kapatid mo siya. Nagsiselos ka ba? Ako? Hindi naman. Ayoko lang kumain. Na may nakakaabala. Sige, hindi ka nagsiselos. Ang kakaiba mo naman. Nasira ang pagkakataon niya, pero masaya pa rin siya. Halika. Pusta na, huwag nang bawiin. Pusta na. Pustahan kung mahahabol ni kuya ang bunso, sa kaliwa. Kung hindi mahahabol, sa kanan. Siyempre doon. Mahirap yung bilis ng kuya mo, 2 milyon, hindi mahahabol. Ako. Di rin mahahabol. Maliit na pusta lang, 5 milyon. Hindi, teka. Second kuya, third kuya, mga kuya, lahat kayo di mahahabol? Paano magpapatuloy tong pustahan? Anong ginagawa mo? Lolo, wala naman. Hoy, anong klaseng laro to? Lolo, nagpupustahan kami. Pustahan kung mahahabol nga ba ni kuya ang bunso. Anong pusta ninyo? Second kuya at third kuya, parehong di mahahabol. Kuya ninyo yan, ganoon na lang ang tingin ninyo? Sa kuya ninyo? Ikaw, lolo, anong pusta mo? Gusto kong tumaya. Sigurado akong taya ko ang kuya ninyo. Huwag ay... Lolo, mabuti. Lolo. Kuya, pangalawa, pangatlo, pang-apat, pasok na ako. Ingat ka. Esan, Dahan-dahan sa pagmamaneho. Tawagan mo ako kung may problema. Huwag kalimutan kumain ng almusal. CJ. Umuwi ka na maaga pagkatapos ng trabaho. Sige, aalis na ako. Paalam. Paalam, Sage. Kuya, sabihin mo nga, paano mo pinapansin ulit? Ng bonsong babae. Sinunod ko ang payo mo, nagpakita ako at nag-usap kami ng diretsyo. Mabuti iyan. May bagong nangyari kahapon? Wala masyado, pero sinabi niya.
na hindi na niya ako iiwasan. Wala bang ibang nangyari? Nga. Tulad ng paghawak-hawak? Ay, Lolo. Bakit ka nakikisali? Tumaya ako. Kailangan kong malaman ang resulta. Ano ang ginagawa ninyong nagtatago sa akin? Ah, ako, talagang wala kaming. Pinagtatayaan kung mahuhuli mo ba ang bunsong babae. Aba, talaga. Hindi ka matatakot sa matatalinong kalaban, kundi sa tulad ng pang-apat na kapatid. Nakatulong na parang baboy. Sariling kakampi ang nagtaksil. Si pang-apat lang ang kayang gumawa niyan. Sabi ko, pang-apat. Kanino ka nagmana? Kaya tumaya ba kayo na mananalo ako o hindi? Ito, may mahalaga akong gawain, alis na ako. Sex, ay. May paligsahan ako, kailangan kong tingnan. May inuman ang mga kaibigan ko, kailangan kong sumama. Makakaalis pa ba ako? Hindi na. Harapin mo ang paghuhukom. Tigil, kuya. Mayroon akong napakagandang paraan para mahuli mo ang bunsong babae. Anong paraan? Kanina, bigla kong naisip. Sige, sabihin mo diretsahan na. Ito ay ang pakiramdam ng panganib. Kapag ang isang babae ay nakaramdam ng panganib, Hindi ba madali na lang para sa iyo? Tol, ikaw talaga ang tunay kong kaibigan. Lolo, nasaan si kuya? Si kuya mo. si kuya, nagdate siya para maghanap ng mapapangasawa. Date? Matanda na rin si kuya, at si lolo ay palaging nagmamadali. Dahil hindi ka nagre-reply, kaya siya nagdate na lang. Hahanapin ko siya. Nasa CSKY Square. Ano na naman ang ginagawa mo? Nga, kailan naman sinabi ni kuya na maghahanap siya ng iba? Paalang sa'yo si kuya. Ito? Siyempre, tulong lang. Kayo naman, samahan nyo na lang ako mamaya para manood ng palabas. Sabi maghihintay sa akin, ngayon naman may date na sa iba. Salamat sa hirap, maaga kang umuwi at magpahinga. Sage, Boss Shen. Mian, dumating ka na. Kung hindi ako pupunta, bukas ikakasal ka na siguro. Hindi, wala akong ganon. Sino yung kasama mo kanina? Secretary ko lang yon. Sabi ni fourth brother, lumabas ka para mag-date. Dinaya ka lang niya. Sinabi niya ganito lang para. Mag-alala ka. So nagtulungan kayo para lokohin ako. Hindi, Mian. Nagbibiro lang kami. Niloloko niyo ako, ayaw ko na sayo. Mian, nag-alala ka, ibig sabihin mahalaga ako sa'yo. Pwede bang bigyan mo ako ng pagkakataon? Isang pagkakataong manatili sa tabi mo. Ang ganda. Pumayag ka na sa wakas. Ipikit mo ang mata mo, may sorpresa ako para sa'yo. Anong sorpresa? Ipikit mo lang, malalaman mo. Okay na ba? Bilangin mo hanggang 3, tapos buksan mo ang mata mo. Ang ganda. So kanina sa ilalim ng puno, yon ang inihahanda nyo. Pinapunta ko lahat ng secretary para mag-overtime. Gusto mo? Mabuti kung gusto mo. Maghahanda ako para sa'yo. Nang mas marami pang sorpresa. Bakit ang bait mo sa akin? Dahil ikaw ang unang nagsabing iingatan ako. Mukhang may mabuting kapalit ang paggawa ng mabuti. Kailangan kong laging gumawa ng mabuti. Hindi pa ba sapat ako? Hindi naman para maghanap ng kasintahan ang paggawa ko ng mabuti. Ikaw lang ang sapat na. Malapit na ito.
Bakit nakakaamoy ako mula dito na mabahong amoy ng pag-ibig? Lolo, bakit po marunong ka pa ng ganyang modernong salita? Kahit tumanda na, kailangan pa ring makisabay sa panahon. Kayo dalawa, pareho kayong natalo sa pustahan ay. Ilabas nyo na ang pera, dyan na, dyan na. Grabe talaga. Ikaw mismo ang tumaya na hindi makukuha ng kuya ang babae, di ba? Wala akong ginawa. Ibigay mo yan. Ikaw, tumigil ka. Wala nga. Wala nga. Wala nga. Sandali lang. Ibabalik sa inyo, ibabalik ko na.